Mula noong sinaunang panahon, ang mga demonyo ay ang pinakanakakatakot na nilalang na laging umaaligid at nang aakit ng mga tao, taglay ang kanilang napakalakas na kapangyarihan. Magagawa ng mga demonyo ang lahat ng hindi magagawa ng ordinaryong tao. Si Guwon ay isang demonyo na umiral 200 taon na ang nakalipas, na laging nasa anyo ng isang gwapong binata. Upang mapanatili ang kanyang walang hanggang buhay, kailangan niyang pumirma ng kontrata sa isang mortal, at 200 taon ang mabilis na lumipas. Ang kanyang hitsura ay hindi nagbago. Ngayon ang araw ng pagtatapos ng kontrata. Lumitaw si Guwon mula sa dilim na nagpatakot sa pinuno ng gang. 0 taon na ang nakalipas, natuto siyang sumunod sa mga pang-aakit ng demonyo, ipinagpalit ang kanyang buhay para sa pera at katanyagan. Ang demonyo ngayon ay lumitaw sa harapan niya na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Nagmakaawa siya na gumawa ng isa pang kontrata para sa kanya. Kahit na kailangan niya ng 100 o 100 pang buhay, hahanapin niya ang mga ito, ngunit tumanggi si Guwon dahil patas ang kontrata sa lahat. Ang gusto niya ay ang buhay ng ikalawang partido. Nang mapagtanto na hindi niya mababago ang isip ni Guwon, buong lakas siyang sumalakay, ngunit hindi man lang nahawakan ang isang hibla ng buhok ni Guwon. Hindi kayang labanan ng isang ordinaryong tao ang napakalakas na kapangyarihan ng demonyo, at mabilis siyang binigyan ni Guwon ng kamatayan alinsunod sa nakasaad sa kontrata. Pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon, ginantimpalaan ni Guwon ang kanyang sarili ng marangyang pagkain sa isang sikat na restauran. Bagaman buo na niyang binayaran ang buong restauran, isang babae ang biglang lumitaw. Siya ang tanging tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa Korea at direktor din ng isang kilalang kumpanya ng pagkain. Masasabing si Do-hee ang idolo ng maraming tao, ngunit dahil masyado siyang nakatuon sa trabaho, hindi ito ikinatuwa ng kanyang ina. Gusto niyang makita ang kanyang minamahal na anak na ikasal at magkaroon ng sariling pamilya bago siya pumanaw. Bagaman marami na siyang inayos na blind date, laging dinadahilan ni Do-hee na abala siya sa trabaho. Ayaw niyang masangkot sa ganoong uri ng kalahating pusong pag-ibig, ngunit iba na ang pagkakataong ito. Para mapanatag ang isip ng kanyang ina na magpa-check up, nakinig si Do-hee at nagpunta sa isang blind date. Hindi niya alam na nagkamali siya ng pinuntahan at walang pakialam na pumasok. Hindi alintana kung sino ang kabilang partido, inakala niyang nagmamayabang ito sa kanya. Diretsahan niyang sinabi na kasal siya sa kanyang trabaho at wala siyang anumang interes sa mga lalaki. Bago pa siya matapos magsalita, ibinaba ni Guwon ang pahayagan. Ang kanyang gwapong mukha ay nakakuha ng atensyon ni Do-hee. Naiinis si Guwon dahil hindi niya alam kung saan nanggaling ang tinik na ito sa kanyang paningin. Ano ang kinalaman sa kanya kung sino ang pinakasalan o kung ano ang ginagawa ng babaeng iyon? Kung mahilig kang manghimasok sa personal na buhay, sabihin mo sa akin ang password ng bangko. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Do-hee, tinanggihan siya ng isang lalaki sa ganoong paraan at curious siyang nagtanong kung nagkakilala na ba sila dati. Bakit ang bastos niyang makipag-usap sa kanya? Para kay Guhyu, ang sangkatauhan sa kanyang mga mata ay pawang karaniwang nilalang. Naiinis na naisip ni Do-hee na napakagwapo niya pero baliw. Ngunit dahil sa pangako sa kanyang ina para sa blind date, kailangan niyang umupo pa ng 30 minuto. Gaano man niya subukang paalisin siya, determinado si Do-hee na manatili roon hanggang sa huli. Biglang dumating ang isang grupo ng mga thugs para sirain ang kainan, at hindi niya nagawang matamasa ang kanyang cake. Nagalit si Guwon nang may naglakas loob na sipain ang kanyang cake. Naparito sila para ipaghiganti ang kanilang boss na natalo niya. Hindi alam ng mga thugs ang kanilang kakayahan at sumugod para atakihin siya. Sa isang pahayagan lang, nakulong na ni Guwon ang mga ito sa ibang dimensyon. Kasabay nito, si Do-hee, na nasa banyo, ay humanga sa kanyang kagandahan. Nagulat siya nang paglabas niya ay nakita niyang tapos na ang party. Bagaman kaarawan niya ngayon, hindi man lang siya pinansin ni Guwon. Mas masahol pa, walang awa pa siyang pinaalis ni Guwon na ikinasakit ng damdamin ni Do-hee. Habang pabalik ng bahay, hindi niya maintindihan kung ano ang nakita ng kanyang ina sa bastos na iyon. Kahit na hindi siya totoong anak, palagi pa rin siyang mahal na mahal ng kanyang ina sa pamilya. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang kanyang mga biological na kapatid ay naiinggit at laging naghahanap ng paraan upang ibagsak siya. Ang karaniwang digmaan para sa ari-arian sa mga chaebol. Matapos tumalo sa kaarawan ng kanyang ina, biglang nakatanggap ng tawag si Do-hee mula sa si. Sinabi niya na hawak niya ang ebidensya para siya ang gawing chairman. Nagduda si Do-hee ngunit nakipagkita pa rin sa kanya para kumpirmahin. Ngunit may pumatay sa direktor bago maganap ang pulong. Matapos patayin ang direktor, inilipat niya ang atake kay Do-hee. Hindi pa rin niya alam na ang driver ng taxi ay ang mamamatay tao na ipinadala upang patayin siya. Nang tumingin siya sa kanyang telepono, saka lang niya nalaman na hindi pa dumarating ang totoong driver. Kalmadong tinanong ni Do-hee kung sino ang nagpadala sa kanya. Kasabay nito, si Guwon ay nakatayo sa tuktok ng orasan at naghahanap ng biktima. Isang taong desperado, nag-iisa at puno ng takot. Isang kaluluwa na hindi magdadalawang isip na hawakan ang kanyang kamay. Bigla niyang narinig ang desperadong hininga ni Do-hee. Natagpuan na ang biktima. Mula sa makapal na ulap ng itim na ulap, malamig na lumitaw si Guwon na puno ng misteryo, na hindi mapaniwalaan ni Do-hee ang kanyang mga mata. Bakit siya lumitaw dito? Sila ba ay magkakampi? Ang buhay niya ay parang ulap na. Hindi niya malaman kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Sa sandali ng buhay at kamatayan, tanging ang sarili niya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Kaya tumakbo siya ng mabilis patungo kay Guwon at humingi ng tulong. Ngunit pumayag lang si Guwon na tumulong kung pipirmahan niya ang isang kontrata sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Do-hee, kundi pumayag sa kanyang alok. Masamang tiningnan ni Guwon ang mamamatay tao na maihawak na kutsilyo sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mamamatay tao, habang si Do-hee ay mabilis na tumakas papunta sa sasakyan. Sa isang pitik lang ng daliri, bumagsak sa lupa ang salarin. Nanginig si Do-hee habang tinitignan ang lalaki sa harap niya na dahan-dahang papalapit sa kanya. Mabilis na sumugod ang sasakyan patungo sa kanilang dalawa. Sa hindi malamang dahilan, naantala ang kanyang kapangyarihan. Tanging ang dalawa lang ang nakatalon sa tubig upang maiwasan ang direktang banggaan. Hindi niya inaasahan na naipasa na ang kanyang kapangyarihan kay Do-hee. Ganap nang nawala ang marka sa braso.
Nagulat si Dohi nang makita ang marka ng demonyo sa kanyang kamay. Mas nagulat siya nang si Guon pa ang nasa tabi niya at nag-aalaga sa kanya. Akala pa niya ay hindi pa siya gising mula sa panaginip kaya nataranta siya. Sa harap ng sekretarya, umarte pa si Guon bilang isang mapagmahal na kasintahan na hindi niya nakasanayan. Nagtiis si Guon ng ganoon para lang mabawi ang marka sa kanya. Ngunit inakala ni Dohi na nagpatato siya ng ganito habang lasing. Natakot si Guon nang tangkain niyang burahin ito sa kanyang kamay. Ginabayan ni Guon ang lahat ng lakas niya upang hawakan ang kamay nito. Naiinis si Dohi kaya itinaas niya ang kanyang kamay upang sasaktan siya, ngunit sa lakas ng marka, napigilan ang kanyang kamay. Nang bitawan lang ni Guon ang marka, saka lang niya ito napigilan ng normal. Naghinayang si Guon na iniligtas niya ito, ngunit si Dohi ay hindi rin nagpatalo. Ang dalawa ay parang aso't pusa na hindi magkasundo. Biglang tumunog ang bell na nagpapahiwatig na oras na para kolektahin ang kontrata, kaya kailangang umalis ni Guon. Bago siya umalis, pinaalalahanan pa niya itong ingatan ito ng mabuti. Bumalik si Guon sa kanyang opisina at nakita ang pinuno ng departamento na nagbabasa ng ipinagbabawal na libro tungkol sa mga demonyo. Nagalit siya ng kusang loob nitong basahin ang kanyang isipan. Bagaman itinago niya ng maingat ang libro, nakita pa rin ito ng pinuno ng departamento. Ang pinuno ng departamento ay ang muling pagkakatawang tao ng taong pinirmahan niya ng kontrata. Sa alinmang buhay, nabuhay siya sa kahirapan. Sa bawat pagkakataon na pinakadesperado, lumilitaw si Guon. Ngunit sa kung anong paraan, naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Bukod pa riyan, galit pa rin siya kay Guon dahil sa panloloko sa kanya na magdusa sa impyerno sa loob ng maraming taon. Isang masamang demonyo na parang masamang karma, naging manager siya ng kumpanya ni Guon. Ang ipinagbabawal na libro ay naglalaman ng lahat tungkol sa pag-ira ng demonyo, kabilang ang katotohanan na masusunog siya kung hindi siya pipirma ng kontrata. Ngunit hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ibinigay niya sa manager ang gawain na imbestigahan ang lahat tungkol kay Dohi. Biglang napansin ng pinuno ng departamento na nawala ang tatoo sa kamay ng kanyang boss. Hindi katakataka nakakaiba ang kinilos ng direktor ngayon upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Mabilis na kinuha ng pinuno ng departamento ang tsaa sa tabi at ibinuhos ito sa kanyang boss. Bilang ugali, pumitik si Guon at gumamit ng mahika, ngunit hindi ito gumana. Ang demonyo na kanyang pinaglilingkuran ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan. Nag-alala ang pinuno ng departamento na mawawalan siya ng trabaho. Ang bagong bili niyang kotse ay binabayaran pa. Maingat niyang tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi lang ni Guon na lumipat ang marka sa kamay ng ibang tao. Siya ay isang demonyo na nabuhay sa katawang ito sa loob ng 200 taon. Kahit na wala siyang kapangyarihan, ang pagkuha ng mga kaluluwa ay madali pa rin. May kumpiyansa si Guon na lumapit sa taong pumirma ng kontrata. Sino ang mag-aakala na siya ngayon ay isang pambansang wrestler? Si Seo Hoon ay itinapon niya na parang sako. Dahil sa kahihiyan, nagpa siya si Seo Hoon na turuan ang grupong ito ng leksyon. Hindi pa niya natatapos ang grupong ito, may iba na namang dumating. Napilitan si Guhyo na gamitin ang kanyang alas. Pilit siyang tumalon sa bintana upang makatakas. Ang paghihiganti ay hindi kailanman huli. Sa pagbalik, ang paglilipat ng marka sa ibang tao ay walang kapantay. Walang magawa si Guhyo kundi tawagan si Dohi para humingi ng bayad pinsala sa aksidente. Nagkita sila sa shopping center na pag-aari ni Duhay. Nabighani siya nang makita si Guhyo na dahan-dahang lumapit. Ngunit isang segundo lang, nilabas niya ang tumpok ng pera na ikinagulat ni Guhyo. Ito ay isang maliit na tanda ng kanyang kabaitan upang bayaran ang aksidente. Bagaman mahilig siya sa pera, iba ang layunin niya sa pagpunta rito. Kailangan niya si Dohi sa tabi niya para magamit ang kanyang kapangyarihan. Tanging si Dohi lang ang makakatupad ng kanyang kagustuhan. Nabighani si Dohi sa matamis niyang mga salita. Inakala pa niya na nagtatapat ito ng pag-ibig sa kanya, kaya pumayag siyang makipag-date. Biglang nagmaneho si Guon ng mabilis upang makipagkita sa wrestler kaninang umaga. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga tauhan ang hindi nalalaman na hinahanap siya ng demonyo. Bumira si Guon ng isang pitik na dahilan ng pagbagsak nito. Hindi pa nakakabangon si Dohi mula sa kanyang pagkabigla matapos masaksihan ang nangyari. Bukod pa rito, may ilusyon pa siya na mawawala ang kanyang pagkabirhen sa kanya ngayong gabi. Nang mapansin niyang hindi niya naintindihan ang kanyang ibig sabihin, kusa si Guon na lumabas ng sasakyan at sinabihan siyang pumunta sa tabing ilog. Kahit na medyo nalito, nagtataka pa rin si Dohi na lumapit sa kanya. Dahan-dahang niyakap ni Guon ang kanyang baywang at sinabihan siyang huminga. Bigla siyang ngumiti ng mapanlinlang at inihagi silang dalawa sa malamig na ilog. Gusto ni Guon na maranasan muli ang pakiramdam ng aksidente upang makita kung babalik ang marka sa kanya. Ngunit nabigo ang lahat ng inaasahan. Nagalit si Dohi nang bigla siyang itapon sa ilog. Ganap na bumagsak ang kanyang inosenteng puso. Dahil lang sa demonyo niyang kasama, muntik na siyang mamatay ng 2 beson. Mula sa isang baliw na humahabol sa kanya para patayin, hanggang ngayon ay si Guon naman. Ano ba ang nagawa niyang mali para maranasan ito? Nabigo si Dohi at umalis sa harap ng kawalan ng magawa ni Guon. Nakita ng manager ang lahat. Sinisi niya ang kanyang boss kung bakit ganoon ang pakikitungo niya kay Dohi. Tanging si Guon lang ang makakasisisi sa kanyang sarili sa kanyang padalos-dalos na kilos. Hindi pa rin binitawan ng misteryosong mamamatay tao si Dohi. Matapos makuha ang lihim na dokumento ng direktor, ipinadala niya ito sa kanyang amo, ang nasa likod ng lahat. Lihim na sinundan ng mamamatay tao si Dohi at inisprayan siya ng asido. Sa kabutihang palad, dumating si Guon sa oras upang iligtas ang kanyang buhay. Takot na takot si Dohi nang makita ang mga sugat sa katawan ni Guon. Hindi niya inaasahan na ang taong nagtulak sa kanya sa tubig ay biglang lilitaw at ililigtas siya. Habang nag-aalala, hinawakan ni Guon ang kanyang kamay at nagsimulang ibalik ang kanyang katawan. Ngayon lang naniwala si Dohi na isa siyang tunay na demonyo. Kaya pala hindi siya nagkamali sa lahat ng panahong ito. Pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa istasyon ng pulis para iulat ang insidente. Gaano man siya mag-isip, hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Habang naghihintay na ma-interview, biglang nakita ni Guon ang isang kakaibang pulubi. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa bilog ng kapalaran na nagsimulang umikot nang magkita silang dalawa.
Ang naghihintay sa kanila ay hindi maganda ang kahihinatnan. Sa daan pa uwi, tinanong siya ni Duhi kung demonyo siya. Kung demonyo, dapat aminin lang na demonyo, bakit kailangan pang tawaging demon? Hindi ito naiba sa mga Pokemon. Dahil dito, nagalit si Guwon nang ihambing ang kanyang lahi ng mga supernatural na nilalang sa mga walang kwentang iyon. Ngunit hindi alintana ni Duhi kung siya ay anghel o demonyo. Ang mahalaga ay mayroon siyang superior na kapangyarihan at pag-aari niya ang kanyang totoo. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Duhi na nagpapakita ng isang matapang na ideya. Ngayon, nagbabahagi na sila ng iisang kapalaran. Upang magamit ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang magkaroon ng isang titulo upang makalapit sa kanya. Kaya, iminungkahi ni Duhi na maging personal niyang bodyguard si Guwon. Hindi nasiyahan si Guwon na bilang isang demonyo ay kailangan niyang protektahan ang mahihinang tao. Napansin niyang hindi siya natinag sa kanyang mungkahi. Binalaan ni Duhi na kung may mangyari sa kanya, mawawala rin ang totoo niya. Nakita rin ni Guwon na nasa panganib si Duhi. Kaya ang pagiging bodyguard ang tanging paraan para mabuhay silang dalawa. Bagaman matigas pa rin ang ulo ni Guwon at ayaw maging bodyguard, sinundan at piprotektahan pa rin niya si Duhi ng maingat. Ngayon ang unang araw ni Guwon bilang opisyal na bodyguard. Dahil sanay na siyang gumamit ng kapangyarihan, naging mahirap para sa kanya ang mga pang-araw-araw na gawain. Mula sa pagiging nasa tuktok ng food chain, naging alipin na siya ngayon ng mga tao. Biglang naamoy ni Manager Park ang sunog mula sa kung saan. Parang amoy na sunog na karne, hindi gulay. Biglang tumingin si Guwon sa kanyang kamay at napansing nasusunog ito ng matindi. Ang dalawa ay nataranta at naghanap ng paraan upang malutas ang problema nang biglang pumasok ang superstar. Agad na binuhusan ni Jinjong ng isang balde ng tubig ang kamay ng kanyang direktor upang apulahin ang apoy. Ito ang bunga ng hindi pagpirma ng kontrata sa isang mortal. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay magiging abo siya. Nag-aalalang tinawagan ni Guwon si Duhi at sinabing malapit na siyang dumating. Kahit masaya si Duhi, pilit pa rin niyang pinanatili ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Nagduda siya sa dahilan ng biglaang pagbabago ng isip ni Guwon. Ngunit sa harap ng matinding atake ni Guwon, kinailangan niyang sumuko at pumayat. Hinawakan ni Guwon ang kanyang kamay at sinabing kailangan nilang pumunta sa isang lugar na yun. Sa isang iglap, nakatayo na silang dalawa sa tore ng orasan. Kailangang mabilis na humanap si Guwon ng isang kasosyo sa kontrata kung hindi ay kakalat ang apoy. Matapos marinig ang pakiusap, lumitaw ang dalawa sa pediatric hospital. Dito, isang ina ang nagsisikap na alagaan ang kanyang malubhang karamdaman na maliit na anak. Nagulat ang ina sa pagdating ng dalawa, ngunit para iligtas ang kanyang anak, umayag siyang ipagpalit ang kanyang buhay para gumaling ang kanyang anak. Ito ang presyo na kailangang bayaran pagkatapos pumirma ng kontrata. Bagaman hindi siya sang-ayon, nang makita niya ang kanyang nasusunog na kamay, saka lang naintindihan ni Duhi kung bakit siya nagmamadali. Ito ang pang-araw-araw na trabaho ng isang demonyo upang mapanatili ang buhay. Ngunit sa mata ng mga mortal, hindi ito naiiba sa pagtulak sa kanila sa kamatayan. Nadismaya si Duhi at ayaw nang samantalahin si Guwon. Ang isip ni Duhi ay lutang habang maghapon niyang iniisip ang trabaho ng demonyo. Biglang lumitaw si Guwon sa kumpanya na nagpabago ng kanyang isip. Matapos ang maraming pag-aalinlangan, tinanggap niya si Guwon bilang kanyang personal na bodyguard. Bagaman ayaw niyang samantalahin ang kapangyarihan ni Guwon, kailangan ni Duhi ng masamang tao upang labanan ang masamang tao. Nagtataka siya kung paano siya naging demonyo. Sumunod ba siya sa yapak ng pamilya o ano? Ngunit maging si Guwon ay hindi matandaan kung bakit siya naging demonyo. Dati, isa rin siyang tao, ngunit natatandaan lang niya na nawala siya ng maging demonyo. Marahil ay kulang sa tauhan ang impyerno kaya siya ang naging pinili ng Diyos. Biglang nakatanggap si Duhi ng mensahe mula sa kanyang inang ampon. Sinabi ng kanyang ina na oras na para umalis siya. Inakala niyang nagbibiro lang ang kanyang ina tulad ng dati, ngunit hindi. Nang dumating siya, patay na talaga ang kanyang ina. Desperadong yakap ni Duhi ang kanyang inang ampon habang umiiyak. Nakiusap siya kay Guwon na iligtas ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawa. Kahit may kapangyarihan siya, hindi niya kayang buhayin ang patay. Kinabukasan, ang libing ng chairman ay ginanap ng marangal. Ang pagpanaw niya ay isang malaking kawalan sa kanyang puso. Mula pagkabata, naranasan na ni Duhi ang pakiramdam ng pagkawala ng mahal sa buhay. Si Madam Jo ang nagligtas sa kanya mula sa mga guho. Ngayon, muli niyang nasaksihan ang paglisan ng pinakamamahal niyang tao. Ang makita ang kanyang kapatid na babae na ganoon kasakit ay ikinabigla ni Sehun. Siya ang pangalawang tao sa pamilya na naging mainit ang pagtrato sa kanya. Ang iba pang mga anak ay pilit na sinisira ang kanyang buhay. Lalo na ang panganay na anak na si Sukmin, ang taong may ambisyon na maging bagong chairman ng korporasyon. Labis na nabigla si Duhi nang makita ang lahat na tumatawa at masaya sa libing ng kanyang ina. Biglang naging social gathering ang libing para sa kanila. Upang pakalmahin ang kanyang sarili, nagtago si Duhi sa hardin na minamahal ng kanyang ina. Biglang lumitaw ang panganay na anak ni Sukmin. Tahasan niyang hinamon si Guwon na ang lahat ng ari-arian ay pag-aari ng kanyang ama. Sa kabila nito, naglakas loob pa siyang sabihin na ang araw na iyon ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Nang malapit na silang magsimulang mag-away, lumitaw si Guwon para mamagitan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang turuan ang bastos na bata. Pagkatapos niyang umalis, kalmado nang ibinahagi ni Duhi ang kanyang nararamdaman. Para matulungan siyang makita si Ginang Du sa huling pagkakataon, binihisan niya ito ng isang napakagandang puting damit. Biglang may lumipad na paru-paro at lumapag sa tabi niya. Napagtanto ni Duhi na ito ang kaluluwa ng kanyang ina na nagkatawang tao. Ano man ang kanyang maging anyo, lagi niya itong pinoprotektahan at binabantayan. Pagkatapos ng serbisyo, dumating ang mga tao mula sa istasyon ng pulisya. Nais nilang imbestigahan ang gamot na ginamit ng Ginang Du bago siya pumanaw. Nagulat si Duhi nang malaman na ito ang gamot na kinainisan ng kanyang ina at alam ng lahat sa pamilya. Ipinapakita nito na sa mga naroroon, mayroong pumatay sa kanyang ina. Inanyayahan ng abogado ang lahat na bumalik sa serbisyo para sa pagbasa ng testamento. Nagulat si Duhi nang pangalanan siya bilang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng Ginang Du sa kondisyon na kailangan niyang magpakasal sa loob ng 1 taon.
Kung hindi ito matutupad, ang ari-arian ay ibibigay sa charity foundation. Nagulat ang lahat sa party sa balitang ito. Maging si Duhi ay hindi makapaniwala. Nang makita ang masamang ugali ng mga tunay na anak, kahit na wala siyang interes sa pagkapangulo, tinanggap ni Duhi ang testamento upang matukoy ang pumatay sa kanyang ina. Nagulat ang lahat nang lumapit siya kay Guwon at nag-propose. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pumayag kaya napahiya siya. Nahihiya siyang umalis sa lamay ngunit sinundan pa rin siya ni Guwon. Nagalit ang mga tunay na anak dahil walang iniwan sa kanila ang kanilang ina. Ang silya ng pagkapangulo na kanyang pinagnanasaan ay napunta sa inampong anak. Naalala ni Sukmin ang kanyang masakit na nakaraan nang iwanan siya ng kanyang ina. Si Ginang-du mismo ang nagsumbong sa kanya na nagdulot ng nakamamatay na aksidente sa pagmamaneho. Kaya, kung ito ang kalooban ng Ginang-du sa pagkakataong ito, susundin niya ito hanggang sa huli. Sa kotse, dahil sa sobrang hiya, sinabi ni Duhi kay Guwon na kalimutan na lang ang mga sinabi niya. Ito raw ay dahil lang sa kanyang insomnia. Ano man ang dahilan, hindi ito mahalaga kay Guwon. Kung hindi niya gusto, hindi niya gusto. Sobrang nahiya si Duhi at nagalit na labis na ikinagulat ni Guwon. Bigla niyang nahulog ang sulat na ipinadala sa kanya ng kanyang ina sa kotse. Hindi niya akalain na narinig ni Guwon ang kanyang mga pagmumura mula sa labas. Nagmamadali siyang kinuha ang sulat at bumalik na parang walang nangyari. Biglang may kumatok sa pintuan na ikinagulat niya. Si Seohon pala ang dumating dahil nag-aalala sa kanyang kapatid. Tinanggap niya ang testamento dahil gusto niyang mahanap ang salarin sa likod ng lahat. Kahit gaano pa pinayuhan ni Seohon si Duhi, determinado pa rin siyang hanapin ang kalaban. Makakamit lang niya ang kaligtasan kapag nahuli ang kaaway. Dahil hindi niya mabago ang isip ng kanyang kapatid, tinanong ni Seohon kung bakit niya inalok ng kasal si Guwon. Bagaman walang pagmamahalan dahil iniligtas siya ni Guwon ng ilang beses, nakaramdam siya ng seguridad. Bumalik si Guwon sa kanyang opisina na may inis. Ang kasakiman ng sangkatauhan ay talagang walang hanggan. Matapos siyang gawing bodyguard, ngayon gusto pa siyang pakasalan. Maging ang pinuno ng departamento ay nagulat sa ganitong plot twist na parang pelikula. Ngunit hindi pinansin ni Guwon ang sinabi niya. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang bagay lamang na pambata na ibinibigay ng mga tao sa isa't isa. Pumayag si Guwon na makipagkita kay Duhi matapos makatanggap ng tawag mula rito. Ipinahayag ng mga online platform ang balita tungkol sa pagtanggi sa proposisyon ng tagapagmana ng korporasyon. Kaya, narito siya upang tanungin kung bakit siya tinanggihan ni Guwon. Nagulat si Guwon at tinanong siya pabalik kung bakit siya ang pinili niya sa napakaraming tao. Hindi kaya ito ang sinserong sinasabi ng mga tao. Hindi nakasagot si Duhi. Sa isang araw lang, 2 beses na siyang tinanggihan. Sa daan pa uwi, ibinahagi ni Duhi ang kanyang nararamdaman kay Guwon. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, natatakot siyang malamon kung hindi siya magsisikap ng husto. Ang pakiramdam ng kalungkutan at pagkaawa sa sarili ay naging isang ugali. Naramdaman ni Guwon ang kalungkutan mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Upang matulungan si Duhi na makamit ang kanyang layunin, nagpa siya si Guwon na tulungan siya. Sa kanyang panaginip, nakita ni Guwon ang sarili niya bilang isang mayamang binata. Tila bumabalik na sa kanya ang kanyang mga alaala bilang isang tao. Ipinakita ng pinuno ng departamento na dahil nawalan siya ng kapangyarihan, naging mortal siya. Ayaw ni Guwon na tumanda. Kaya, habang nasa trabaho, sinamantala niya ang pagkakataon na hawakan ang kamay ni Duhi. Ngunit ayaw niyang hawakan ang kamay ng sinumang lalaki, lalo na ang lalaking tumanggi sa kanya noong nakaraang araw. Lalo pang nainis si Duhi nang ituring lang siya ni Guwon bilang isang mobile charger. Nang makarating siya sa kumpanya, ipinaalam sa kanya ng kanyang sekretarya na nakuha na nila ang footage sa bahay. Maging ang bodyguard ay napilitang panoorin ang bawat video na ikinainis niya. Sinabi ni Guwon na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, madali niyang mahaharap ang salarin. Ngunit gaano man niya ipitik ang kanyang mga daliri, hindi pa rin gumagana ang kanyang kapangyarihan. Hindi rin maintindihan ni Guwon kung ano ang nangyayari sa kanya. Malinaw na nakita na niya ang mukha ng salarin, ngunit bakit hindi pa rin siya makagalaw. Sa kawalan ng pagpipilian, pinanood na lang ni Duhi ang bawat footage ng paisa-isa. Aksidente niyang natuklasan na may nagbura ng footage. Masyadong malinis ang lahat na nagiging kahina-hinala. Sa kabila ng pagiging abala, kailangan niyang dumalo sa isang pagdiriwang kasama ang kanyang departamento ngayon. Nagulat ang dalawa sa kultura dahil ito ang kanilang unang beses na uminom. Habang nagtatawanan ang lahat, sinamantala ni Guwon ang pagkakataon na hawakan ang kamay ni Duhi para mag-charge ng baterya. Hindi sinasadyang nakita ito ng isang kasamahan. Nagulat ang lahat at tinanong kung bakit tinanggihan niya ang direktor. Dahil sa hindi magandang sagot ni Guwon, kinanti niya si Duhi. Sa pagtatapos ng party, umalis mag-isa si Duhi dahil sa sobrang galit. Walang sinuman ang gustong magpatalo. Bawat isa ay naniniwalang tama sila. Hindi alam ni Guwon na sinusundan siya ng mga masasamang tao. Nagpadala sila ng mga tao para hanapin ang kanyang impormasyon upang makapaghiganti. Kahit na isa siyang makapangyarihang demonyo, kung wala siyang tatak, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao. Ang tanging paraan ay tumakas patungo kay Duhi. Mabilis silang naabutan at kinubkob. Dahil sa dami nila, nagapi ng mga masasamang tao si Guwon. Sa pinakamapanganib na sandali, biglang lumitaw si Duhi. Bagaman natatakot, humarap pa rin siya para protektahan ang kanyang bodyguard. Masayang-masaya si Guwon nang makita siyang tumatakbo papalapit sa kanya. Sa lakas ng tatak, nagawa niyang makarecover. Ang biglaang pag-atake ay unti-unting naging dance floor ng demonyo. Automatikong sumasayaw ang katawan ng mga masasamang tao sa ritmo habang pinapamahalaan niya sila. Matapos ang sayawan, nagmamadaling umalis si Guwon nang walang paalam. Sa unang pagkakataon sa loob ng 200 taon, kumirot ang kanyang puso. Paano nangyari na ang isang demonyo ay umibig sa isang ordinaryong tao? Pabulong na sinabi ni Guwon sa sarili na maaaring ito ay epekto ng pagkawala ng totoo na nagpapahina sa kanya. Napansin ni Duhi ang kakaibang pag-ugali nito at gusto niyang kumpirmahin. Nang makarating siya sa lugar, naakit siya sa painting ng espada na nakasabit sa dingding. Biglang may lumitaw na babaeng may hawak na espada na ikinagulat niya. Siya pala si Jinjong, isang superstar mula sa kumpanya ni Guwon. Palaging may galit ang babaeng superstar kay Duhi dahil sa pagiging malapit nito sa kanyang amo.
Ngunit hindi masyadong pinansin ni Duhi iyon. Narito siya para lang makita ang kanyang bodyguard. Pagpasok niya sa opisina, namangha si Duhi sa arkitektura doon. Mayroong isang lihim na daanan na naglalaman ng mga relo. Aksidente siyang naakit sa isang ipinagbabawal na libro at sinimulang basahin ito. Bago pa man niya ito makuha, lumitaw si Guwon at pinigilan siya. Naiinis siya nang titigan siya ni Duhi. Mayabang na tinanong ni Guwon kung gusto niyang usisain ang kanyang personal na buhay sa oras na ito. Umalis lang siya dahil ayaw niyang maging malapit sa kanya. Ngunit narito pa rin siya, nang gugulo sa kanya sa oras na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Duhi at umalis. Hindi niya inaasahan na ganoon siya kabosi. Sa huli, ilusyon lang pala ang lahat. Ang video na nagpapakita kay Guwon na ginagamit ang kanyang kapangyarihan ay nakuha ng salarin. Ipinadala niya ito sa kanyang amo para humingi ng utos. Kung mas mahirap hulihin ang biktima, mas malaki ang kasiyahan. Hanggat wala si Guwon, madaling makakahanap ng paraan ang salarin para kay Duhi. Bagaman galit sa kanya si Duhi, kailangan pa rin tapusin ni Guwon ang kanyang trabaho bilang bodyguard. Ang awkward na kapaligiran sa pagitan nila ay halata sa lahat. Biglang may lumitaw na estranghero sa opisina na nakatakip ang mukha. Unti-unti siyang lumitaw sa likod ni Duhi, ngunit pinigilan siya ng sekretarya. Inakala ng lahat na siya ang salarin sa pagtatangka sa buhay ni Duhi, ngunit hindi pala. Napagtanto ni Guwon na ito ang pinuno ng departamento. Dahil sa pag-aalala sa kanyang amo, nagpanggap siyang nagde-deliver ng pagkain. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa pinuno ng departamento, kaya walang nakapansin sa salarin na nagmamasid mula sa malayo. Ngayon ang araw ng halalan para sa pansamantalang chairman. Dahil hawak niya ang mahahalagang kahinaan ng mga shareholder, nakakuha si Sukmin ng nakararaming boto. Hindi ito ikinatuwa ni Duhi dahil ang kumpanya ay iniwan ng kanyang ina. Alam niyang kung hahayaan niya ang isang tulad niya na mamuno, masisira ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Upang maiwasan ang pinakamasamang sitwasyon, inimbestigahan ni Seo Hoon ang financial report ng 2 taon na ang nakakaraan at nakakita ng kahina-hinalang punto. 2 taon na ang nakakaraan, niloko ng korporasyon ang accounting upang burahin ang karaniwang bakas ng suhol upang makaiwas sa buwis. Ngunit ang nagpapaligali kay Seo Hoon ay ang bodyguard ng kanyang kapatid. Nararamdaman ba niya ang pagkaabala na may isang taong laging nakakabit sa kanya? Walang emosyong sumagot si Duhi na relasyon lang ito sa trabaho. Naiinis si Guwon nang makita ang kakaibang pagmamahal ng magkapatid. Habang pauwi, tinitigan niya si Duhi at nahuli siya. Kahit anong gawin niya, mananatili siyang walang pakialam at hindi na magpapantasya. Pagkatapos, pareho silang pumunta sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi pa rin natukoy ang impormasyon ng salarin. Peking plaka ng sasakyan at mukha, alam niyang hindi siya makakaasa sa pulisya. Mapangahas na ginamit ni Duhi ang kanyang sarili bilang pain para lumabas ang salarin. Nang makita ang malungkot na mukha niya sa kotse, hindi mapakali si Guwon. Ang babae ay may napakabigat na responsibilidad mula sa iba't ibang panig. Upang mapabilis ang paghahanap sa salarin, nagpasya si Guwon na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, pareho silang lumitaw sa harapan ng bagong amo ng mga magnanakaw. Nang makita siya, labis siyang natakot. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang talunin niya ang buong gang. Sa pagkakataong ito, inutusan niya sila na hanapin ang salarin sa larawan. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, hindi siya madaling sumunod. Kamalas-malasan ng kanilang pinuno, gusto lang ni Guwon na ilabas ang kanyang galit. Dahan-dahan niyang pinagalaw ang tasa papunta sa kanya. Natakot si Duhi nang makita ang kanyang kalupitan. Natatakot siya na sa ganoong paraan ay makakapatay siya ng tao. Sa pinakamahalagang sandali, binitawan niya ang kamay ni Guwon upang hindi na niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Naiinis si Duhi sa patuloy na pagwawala nito. Kung may problema man, kailangan niyang sabihin ito ng malinaw. Naiinis si Guwon dahil siya mismo ang problema. Bago niya nakilala si Duhi, isa siyang perpektong nilalang. Nagulo ang lahat mula nang makipag-ugnayan siya rito. Nakaramdam si Duhi ng pagkainsulto, kaya sinabihan niya si Guwon na huminto na sa pagiging bodyguard. Ang kanilang mataas na pagtingin sa sarili ang nagpilit sa kanila na maghiwalay. Kahit na hindi sila masaya, ito ang pinakamainam. Hindi inasahan ni Duhi na may sumusunod sa kanya mula simula hanggang matapos. Matagumpay siyang nakapasok sa bahay ni Duhi. Nagpaalala kay Duhi ang pagtunog ng musika sa tahimik na paligid. Dala ang telepono, dahan-dahan siyang lumabas upang tingnan ngunit hindi iyon sapat. Dahan-dahan siyang hinilo ng salarin at nahulog sa tulog. Nang magising si Duhi, natakot siya nang makitang nakabaliktad siya sa balkonahe. Masayang pinutol ng salarin ang bawat hibla ng lubid na tinatamasa ang takot ng kanyang biktima. Sa kabutihang palad, sa sandaling naputol ang lubid, dumating si Guwon sa tamang oras upang iligtas siya. Ilang minuto lang ang nakalipas nang biglang makatanggap si Guwon ng emergency call para humingi ng tulong. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa apartment ni Duhi upang tingnan. Sinasadya ng salarin na sirain ang elevator upang pigilan ang sinumang darating para iligtas siya. Nangangahulugan ito na kailangan ni Guwon na tumakbo pataas sa rooftop. Habang tumatakbo, lihim siyang nanalangin na walang masamang mangyari kay Duhi. Napansin ng salarin ang mga yabag at mabilis na nagtago sa isang sulok upang magmasid. Natuwa siya nang makita ang dalawa na nakabitin sa balkonahe. Sa isang malamig na saksak ng kutsilyo, itinulak ng salarin ang dalawa pababa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay si Guwon ay isang demonyong may supernatural na kapangyarihan. Sa isang pitik lang ng daliri, nailipat niya silang dalawa sa emergency exit. Niyakap ni Duhi si Guwon habang umiiyak ng malakas. Sa sandaling ito, dumating si Seo Hoon at nasaksihan ang lahat. Hindi makapaniwala si Seo Hoon kung bakit lumitaw ang kanyang kapatid sa hagdan. Matapos suriin ang TV sa kwarto, napansin ni Duhi na hindi ito ang dating lalaki. Ngunit isang pilat sa batok ang nagpaalala sa kanya ng driver noong nakaraang beses. Nagpapatunay ito na nagbalakayo siya upang gumawa ng krimen. Tinawag ni Seo Hoon si Guwon at kausapin ng pribado. May tinatago ba kayong dalawa sa akin? Tanong ni Seo Hoon. Malinaw na nakatali si Duhi sa balkonahe. Bakit siya lumitaw sa hagdan? Ngunit sinabi ni Guwon na kung siya ay mausisa, tanungin niya si Duhi. Kung hindi magsalita si Duhi, nangangahulugan itong ayaw niyang malaman ng kanyang pinsan.
Ang relasyon nilang dalawa ay hindi lang simpleng magkapatid. Ang bawat ginagawa ni Duhi ay nagpapaligalig kay Seo-hoon. Buong kumpiyansa sinabi ni Guwon na narito na siya ngayon upang protektahan siya, kaya hindi na kailangang mag-alala ng walang saysay si Seo-hoon. Hindi pa rin lubusang nakakabangon si Duhi mula sa pag-atake kanina. Dahan-dahan siyang tumayo sa balkonahe kung saan siya nakabitin. Kahit na sinabi niyang ayos lang siya, pagod na ang kanyang espiritu. Noon pa man, masyado niyang minamaliit ang kamatayan. Nang malapit na siyang pumasok sa pintuan ng kamatayan, doon lang niya naintindihan kung gaano ito nakakatakot. Matagal na siyang nagmamasid sa kanya. Ang salarin ay maaaring sinuman sa mga nakasalamuhan niya araw-araw. Pinayuhan ni Seo-hoon na huwag na siyang lumaban ng mag-isa. Biglang nag-propose si Seo-hoon na ikinagulat ni Duhi. Isang mainit na boses ang narinig. Dahan-dahang lumapit si Guwon, inabot ang kanyang kamay sa kanya. Hayaan mong ako ang magpakasal sa iyo. Nalito si Duhi sa biglaang proposal ng dalawang lalaki. Hindi pa ito ang oras para isipin niya ang kasal. Kaya humingi si Duhi ng mas maraming oras para pag-isipan ang proposal. Nagulat ang pinuno ng departamento nang marinig ang balita na nag-propose ang kanyang amo kay Duhi. Bilang isang marangal na demonyo, paano siya maiibig sa isang tao? Bukod pa rito, ito ay ang taong tinanggihan ng direktor. Sumagot lang si Guwon na ayaw niyang hawakan ang kamay ng may asawang babae sa buong araw. Walang pinagkaiba iyon sa pagtataksil. Habang patuloy siyang nagsasalita, lalong napansin ng pinuno ng departamento na mali ito. Anong klaseng demonyo ang may moral? Kung nalaman ito ni Jinjong, tiyak na magbubukas ang impyerno. Upang lutasin ang kanyang damdamin, nagpasya si Duhi na magbasa ng tarot. Ang barahang nakuha niya ay sumisimbolo sa pag-ikot ng kapalaran. Ito ay parehong katapusan at bagong simula. Biglang dumating si Seo-hoon na may dalang palayok ng bulaklak bilang regalo. Medyo awkward ang atmosphere sa pagitan ng magkapatid pagkatapos ng proposal kagabi. Nang makita niyang masayang nagbibiruan ang dalawa, nakaramdam si Guwon ng selos. Ngayong pagkakataong ito, bukod sa pagdalaw sa kanyang kapatid, gusto rin ni Seo-hoon na kausapin si Guwon. Nagtataka siya kung bakit tinanggihan niya noon si Duhi, ngunit ngayon ay nagpo-propose na siya. Binalaan ni Seo-hoon si Guwon na huwag paglaruan ang damdamin ng kanyang kapatid. Bilang bodyguard, gawin lang niya ang kanyang tungkulin. Sa sandaling ito, may schedule si Duhi na dumalo sa inaugurasyon ng isang proyekto. Ang kanyang presensya ay nagpagulat sa mga tunay na anak. Hindi nila inakala na dadalo siya sa seremonya, lalo na matapos siyang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Narito si Duhi para ipahayag sa lahat na ikakasal siya bukas. Dahil sa pagmamadali, hindi pa niya naihanda ang mga imbitasyon. Hanggat matupad niya ang kondisyon ni Ginang Du, babalik sa kanya ang posisyon ng chairman. Nagulat si Duhi nang makita ang anino ng salarin kagabi. Ang putok ng mga confetti ay nagpatakot sa kanya at umatras siya. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Guwon at pinuntahan upang aliwin. Ngayon ang araw na suot ni Duhi ang pinakamagandang wedding gown. Bagaman isang mahalagang araw ito, wala na si Ginang Du. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ina. Umatak ang mga luha ng kaligayahan sa pisngi ni Duhi nang marinig niya ang pamilyar na pagreklamo ni Ginang Du na labis niyang ikinagala. Ang pinakamalaking hiling ng kanyang ina ay natupad na niya ngayon. Dahan-dahang lumakad si Duhi sa altar habang naghihintay si Guwon. Nag-propose siya dahil ayaw niyang makitang mawala si Duhi. Bagaman ito ay isang kontrata lamang ng kasal, kailangan nilang gawin itong kapanipaniwala. Ang pagtatapos ng kontrata ay ang araw na makakamit ng parehong partido ang kanilang mga layunin. Labis na nadismaya si Seo-hoon sa pagtanggi, ngunit binati pa rin niya ang kanyang kapatid. Para sa kanya, si Seo-hoon ang palaging pinakamapagkakatiwalaan. Napansin ni Guwon na pinalilibutan ng kanyang karibal ang kanyang bagong asawa. Mabilis siyang lumapit at nagpahayag ng pagmamayari. Inutusan niya si Seo-hoon na huwag tingnan ang asawa ng iba nang may ganoong pagmamahal sa mata. Bagaman ito ay isang kontrata lamang ng kasal, kailangan pa rin nilang manirahan ng magkasama upang maiwasan ang pagiging usap-usapan. Pagpasok pa lang sa pinto, nag-ingat na si Guwon dahil inakala niyang may nakapasok. Hindi maaaring maging ganoon kagulo ang bahay. Ito pala ang pakiramdam ng pamumuhay kasama ang asawa. Naiinip siyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para gawin ang mga gawaing bahay para kay Duhi. Nagising si Guwon at nagulat sa ingay sa sala. Nang lumabas siya, namangha siya sa kagandahan ni Duhi. Kahit gaano pa siya kainip, kailangan niyang hulihin ang salarin kasama siya ngayon. Ang pinaka-naghihinalaan ni Duhi ay ang anak ni Sukmin. Tinitigan niya ito ng mabangis na tingin ng isang mamamatay tao. Para sa kanya, ang pagpatay ay hindi isang malaking bagay. Isang malupit na handang gawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Sinundan nilang dalawa siya sa isang underground station. Dahil sa napaka-amateurish na kasanayan sa pagsubaybay, natuklasan niyang may sumusunod sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagtataguan ng dalawa upang suriin. Biglang hindi na gumana ang kapangyarihan ni Guwon upang maiwasan ang hinala, dahan-dahan niyang ibinigay ang kanyang unang halik. Sa kabutihang palad, umalis siya nang masaksihan ang magkakaibigang magkasintahan. Bagamat sa labas ay walang pakialam, ang puso ni Duhi ay napaibig sa biglaang halik. Hindi maintindihan ni Guwon kung bakit nagkagulo ang kanyang kapangyarihan. Malinaw naman na gumagana pa rin, hindi ba? Nasaan kaya ang problema? Pinag-isipan itong mabuti ni Guwon at noong araw na nahulog siya sa tubig, nagkaroon din ng pagkabigo ang kanyang kapangyarihan. Malamang na ang problema ay kay Duhi dahil biglang nagpalit ng pwesto ang totoo. Biglang tumawag si Seo-hoon para makipagkita at makipag-usap sa kanya. Seryoso ang mukha ni Seo-hoon kaya inakala niyang may problema. Lumabas na inimbestigahan niya ang pagkatao ni Guwon at ang foundation sa likod ng pinagtatrabahuhan nito. Sinubukan ni Seo-hoon na ipahiwatig na si Guwon ay umiral na ng mahigit 100 taon mula nang itatag ang foundation. Dahil napansin niyang malapit nang mabunyag ang sikreto ng kanyang asawa, humiti na lang si Duhi at sinabing dahil lang iyon sa sobrang selos ng pamilya ni Guwon. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa ni Seo-hoon sa pagkatao niya, lalo na matapos makita ang kakaibang ekspresyon ng kanyang kapatid na babae. Mas naging kumbinsido siya na may itinatago ang dalawa sa kanya. Nagpa siya si Seo-hoon na hanapin si Guwon para kausapin.
Sa formal na paraan ng pananalita ni Guwon, medyo nahulaan ni Seo Hoon na hindi ito tao. Nagulat si Guwon sa tanong niya. Kahit anong pagtatangka niyang ipagtanggol ang sarili, mas lalo lang siyang nalalantad na lalong nagpakumbinsi kay Seo Hoon. Bagamat ayaw niyang aminin, mula ngayon ay babantayan na siya ni Seo Hoon. Kung maglakas loob si Guwon na saktan ang kanyang kapatid, ibubunyag niya ang sikretong ito sa buong mundo. Kahit walang kapangyarihan, may matinding kakayahan si Seo Hoon na manggulo. Patuloy siyang gagawa ng gulo para walang oras si Guwon na magprotekta. Ang isang anay ay kayang pabagsakin ang isang bahay. Ang pagpapakasal ni Guwon ay nagdulot ng pagbagsak ng superstar na si Jinjong. Sa nakaraan, kinailangan ni Jinjong na mamuhay kasama ang kanyang masamang ama. Handang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo, kapalit ng pera sa pagsusugal. Dumating na ang takdang panahon ng kontrata, at iyon din ang unang araw na nakilala ni Jinjong si Guwon. Si Guwon ang nagligtas sa kawawang bata mula sa impyernong buhay. Kaya naman, sumumpa si Jinjong na susundan siya hanggang ngayon. Basta't makalapit lang siya kay Guwon, gagawin ni Jinjong ang lahat. Ngunit ang tanging buhay ni Jinjong ay nagpakasal. Sa kalasingan, si Jinjong ay gumalag-ala sa kalye ng walang patutunguhan. Nang makita ito, lumapit ang mga nambubuli para mangakit, ngunit tinanggihan. Nang akmang susuntukin niya si Jin, buti na lang dumating ang direktor at pinigilan siya. Ngunit para kay Guwon, si Jin ay isa lamang lingkod, wala nang higit pa. Ang taong tunay niyang gusto ay si Do-hee. Sa tuwing kasama niya ito, kakaibang kapayapaan ang nararamdaman ni Guwon. Bukod pa rito, unti-unting bumabalik ang mga alaala niya sa nakaraang buhay. Nag-aalala ang head ng departamento kung nagiging tao na ba ang kanyang direktor. Marahil dahil matagal nang nawala ang totoo sa may-ari nito, nagsisimula siyang magkaroon ng emosyon tulad ng tao. Nagtataka si Guwon kung sa pagbalik ng totoo, magiging tulad pa rin ba ang lahat sa simula, kasama na ang kanyang mga emosyon at kapangyarihan. Habang madilim at umuwi na ang lahat, nagpanggap ang salarin bilang security guard at pumasok sa opisina ni Guwon. Sinasadya niyang maglagay ng eavesdropping device sa ilalim ng desk ni Guwon. Biglang may lumabas na asul na ilaw na umakit sa kanya. Iyon ang ipinagbabawal na libro na matagal nang itinago ni Guwon. Kuryoso niyang binasa ang bawat pahina ng libro at natuklasan niyang hindi siya ordinaryong tao. Bagamat makapangyarihang demonyo, ang kanyang kapangyarihan ay mayroon ding mga tiyak na limitasyon. Hindi maaaring manghimasok ang mga demonyo sa buhay ng mga Diyos. Hindi maaaring pumatay ng tao o bumuhay ng patay. Hindi rin maaaring pigilan ang mga natural na kalamidad. Kapag sinadya niyang lumabag, kusang magliliyab ang kanyang katawan at maglalaho. Tumawa siya ng parang baliw nang sa wakas ay hawak na niya ang nakamamatay na kahinaan ni Guwon. Ang pangangaso ay magiging mas madali na ngayon. Kinabukasan, nakatanggap si Do-hee ng balita na may nagpakalat ng chismis na siya ang pumatay sa kanyang ina. Nagdulot ito ng magkakaibang reaksyon sa publiko sa loob ng bansa. Bagamat nabura na ang mga artikulo, hindi pa rin ito sumasapat sa mabilis na pagkalat ng maling balita. Ito ay talagang isang hindi inaasahang regalo mula sa mga tunay na anak. Nagpatawag si Do-hee ng pulong para humanap ng solusyon. Samantala, pupunta si Min para kausapin si Sukmin. Lumipat silang dalawa sa shooting range kung saan siya nag-enjoy sa kanyang bagong araw. Nagkunwari siyang nagulat nang makita ang kanyang kapatid na babae rito. Alam ni Do-hee na ito ang regalo ng kasal na pinaghirapan ng kanyang mga anak na biolohikal. Hindi niya inalintana ang imahe ng kumpanya para paalisin siya sa pagkapangulo. Bagamat alam na ang katotohanan, hinamon pa rin ni Sukmin ang kanyang ampon na kapatid. Ipinaalala ni Do-hee ang insidente noong pinakulong ng kanilang ina si Sukmin bilang babala. Ito ang sikreto na matagal nang itinago ni Sukmin sa lahat ng tao. Lasing ba siya noon at nagdulot ng aksidente o sinadya niyang pumatay? Walang sinuman ang nakakaalam ng totoo. Dahil sa matinding kahihiyan, dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang hunting rifle sa kanya, hinahamon siya. Akala ni Do-hee ay tinatakot lang siya nito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang kukuyumin nito ang gatilyo. Isang malakas na putok ang umalingaw na nagpatakbo kay Guwon papasok na may pag-aalala. Ito ang bala ng deklarasyon ng digmaan upang tingnan kung maglakas loob siyang labanan ito. Matapos makilala ang utak ng regalo, lumipat silang dalawa sa nagpakalat ng balita. Nang makita siya, nagulat ito at napaupo sa sahig. Tinanong ni Do-hee kung magkano ang ibinayad sa kanya upang magpakalat ng peking balita. Dahil sa peking ugali nito, kinawayan ni Guwon ang kanyang kamay at inilipat silang tatlo sa National Treasury. Doon, banta niya na kung hindi ito magsasalita, iiwan niya ito roon. Sa sandaling magbukas ang bangko bukas, makukulong ito. Sa wakas, natuto itong matakot kaya pumayag sa lahat ng kondisyon na ibinigay niya. Sa pangkalahatan, naayos ng maayos ang lahat. Biglang tumawag ang hepe ng departamento para tanungin kung nasaan ang ipinagbabawal na libro. Nagulat din si Guwon nang hindi niya mahanap ang librong itinago niya. Nagtataka si Do-hee kung anong laman ng libro at kung bakit siya nag-aalala ng ganoon. Kinailangan ni Guwon na pumayag sa kondisyon niya kung gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa paghahanap ng gamit. Kakaiba, kahit baliktarin niya ang buong silid, hindi niya makita ang libro. Hindi inakala ni Guwon na lahat ng kanilang pag-uusap ay pinakikinggan. Kahit ang recording ng labanan niya sa mga hoodlum at ang dalawang libro ay nasa kamay ng tunay na utak ng lahat, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na asikasuhin si Guwon. Kapag napatay niya si Guwon, siya ang magiging bagong demonyo. Matapos ihatid ang kanyang minamahal na asawa sa bahay, kailangan ni Guwon na bumalik sa opisina. Hindi inaasahan ni Do-hee na pagkaalis pa lang niya, dumating na ang pulis at inaresto siya. Sinunod nila ang utos ng kanilang nakatataas na arestuhin siya dahil sa pagdududa na siya ang pumatay sa kanyang ina. Nagsimula nang umikot ang gulong ng kapalaran, nagsisimula pa lang ang lahat. Nagmamadaling lumabas si Guwon nang marinig niya na nawawala ang kanyang asawa. Hindi niya inakala na ang salarin ay nagtatago at naghihintay. Nang hindi nakakatingin si Guwon, lumapit ito at sinaksak siya sa puso. Kahit anong pagpupumiglas, dahil sa lakas ng isang ordinaryong tao, walang nagawa si Guwon. Tuwang-tuwa siyang tiningnan ang biktima na nakahandusay at walang magawa sa lupa. Bagamat nasa panganib ang kanyang sarili, nag-aalala pa rin siya para kay Do-hee. Sa huling lakas niya, nilabanan niya ang mamamatay tao. Sa pinakamahalagang sandali, dumating ang hepe ng departamento at iniligtas siya.
Bago tuluyang mawala ng malay, nakita niya ang tunay na mukha ng salarin. Nakarating kay Duhi ang balita na nasa kritikal na kondisyon si Guwon. Nagmakaawa siya sa inspektor na payagan siyang iligtas ang kanyang asawa. Kung magpapatuloy pa ang pagkaantala, malaki ang posibilidad na mamamatay siya. Ang buhay ni Guwon ngayon ay parang ilaw sa harap ng hangin na maaaring mamatay anumang oras. Ginawa na ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila, ngunit napakalalim at delikado ng sugat kaya mahirap para sa kanya na mabuhay. Lubos na nagulat si Duhi nang makita siyang nakahandusay at humihinga ng mahina. Mabilis siyang tumakbo at iniabot ang kamay niya para hawakan, ngunit hindi nagising si Guwon. Nawala ng pag-asa si Duhi sa pag-aakalang huli na siya. Palagi siyang pinoprotektahan ni Guwon. Habang nakaluhod si Duhi at umiiyak ng malakas, biglang lumiwanag ang marka. Dahan-dahang nagising si Guwon mula sa kanyang walang hanggang pagtulog. Bagamat malubha ang kanyang sugat, may lakas pa rin siya para asarin siya. Ang makita siyang umiiyak ay nagpapahadlang sa kanyang pumikit. Tuwang-tuwa si Duhi nang makitang gising na ang kanyang asawa. Matapos obserbahan ni Seo-hoon, napagtanto niya na ang totoo ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Guwon. Ngunit ngayon ay oras na para bumalik si Duhi sa istasyon ng pulisya. Bagamat ayaw niyang umalis, kailangan niyang bumalik. Sa panaginip, nakita ni Guwon na ang kanyang katawan ay nasusunog ng apoy ng impyerno. Ang kakilakilabot na sakit ay dumating at nagpatumba sa kanya sa isang iglap. Lalong lumalakas ang apoy na malapit ng lamunin ang kanyang isip. Bigla, ang tawag ng hepe ng departamento ang gumising sa kanya. Nagulat si Guwon nang hindi niya makita ang kanyang asawa. Sa oras na ito, ang arrest warrant ay ibinasura na. Nakalabas na si Duhi sa istasyon at nakadalaw na sa kanyang asawa sa ospital. Bagamat nakaligtas lang siya sa demonyo, hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Talagang nagiging masunurin lang siya kapag nakita niya si Duhi na naroroon. Ayaw niyang manatili sa ospital buong araw na ganito. Basta't kasama niya, pakiramdam niya ay gumagaling na siya. Bilang isang marangal na demonyo, may utang si Guwon na dapat bayaran. Gusto niyang mabilis na hanapin ang salarin na sumaksak sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Duhi. Bagamat may kapangyarihan, bahagya pa lang siyang nakakabawi. Masyadong mapanganib na hanapin siya ngayon. Sa kabila ng pagpigil, gusto pa rin ni Guwon na sundan at protektahan ang kanyang asawa. Walang magawa si Duhi kundi pagbigyan ang kagustuhan niya. Ngayon na sila ay mag-asawa, maaari na siyang mag-charge ng baterya anumang oras, kahit saan. Lahat ng naugnay sa chismis na si Duhi ang suspect ay opisyal ng ibinasura. Matapos ang pag-atake kay Guwon, naging mas positibo ang reaksyon ng publiko. Ngunit tila hindi pa rin nawawala ang takot ni Guwon sa panaginip na iyon ng pagkasunog. Ang pakiramdam ng bawat daliri na nasusunog ay napakatotoo na ikinatakot niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang takot ng tao. Upang aliwin ang kanyang sarili, inakala niya na kapag bumalik ang kanyang kapangyarihan, magiging normal ang lahat. Habang wala siya sa opisina, kinausap ni Jin Jong si Duhi. Nagalit ang superstar, iniisip na ginagamit ni Duhi ang kanyang direktor. Dahil sa kanya, muntik na siyang mamatay. Nakonsensya si Duhi dahil siya ang sanhi ng lahat. Ang mga sinabi ni Jin Jong ay nagpaisip sa kanya ng husto. Dapat ba niyang ipagpatuloy ang laban na ito? Tama bang isakripisyo ang iba para sa personal na kapakinabangan? Nawala na si Duhi ng kanyang minamahal na pamilya noon. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ayaw niyang may sinumang magsakripisyo. Kinabukasan, sa pulong ng Board of Directors, tumayo si Duhi at idineklara na atras siya sa pagiging kandidato para sa pagkapangulo. Labis itong ikinagulat ni Guwon dahil hindi siya kumonsulta sa kanya. Nagtataka si Guwon kung ano ang dahilan ng kanyang ginawa. Kahit ang kanyang mga biological na kapatid ay hindi inaasahan na madali siyang susuko. Mayroon ba siyang ibang plano na itinatago sa lahat? Si Sukmin lamang ang lubos na nasisiyahan sa matalinong desisyon ng kanyang kapatid. Ang posisyon ng pagkapangulo ay mapupunta na sa kanya ngayon. Tinanggap ni Duhi na isuko ang lahat upang protektahan ang kanyang bagong kaligayahan. Ayaw na niyang mapahamak ang kanyang mga mahal sa buhay. Handa si Duhi na magsinungaling o itakwil siya kung kinakailangan. Walang awa niyang sinabi na mahina na si Guwon at hindi na kayang protektahan ang sarili. Dapat nang matapos ang laban dito. Hindi pa rin makapaniwala si Guwon sa narinig niya. Agad siyang lumapit kay Seo-hoon para tanungin ang lahat. Sigurado siyang nasabi na niya ang lahat kay Seo-hoon. Ngunit kahit si Seo-hoon ay walang magawa nang magpasya ang kanyang kapatid. Tinanggihan ni Duhi ang lahat dahil sa kanya. Natatakot siyang mawala si Guwon ng tuluyan. Matapos malaman ang katotohanan, mabilis siyang tumakbo para hanapin ito. Nagulat si Duhi nang makita ang kanyang asawa na naroon. Nagmakaawa si Guwon na huwag niyang sukuan ang lahat. Simulan nilang muli ang laban na ito. Ito ang pinakamainam para sa kanilang dalawa. Dahan-dahan siyang lumapit at binigyan siya ng mainit na halik na sumira sa madilim niyang pag-iisip. Nagulat si Duhi nang sa wakas ay bumalik ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting bumalik sa dati ang lahat. Lalong naging matindi ang damdamin ng bawat isa. Mula sa kasunduan sa kasal hanggang sa tunay na pag-ibig. Ang lahat ay dumating bilang isang bagay na natural. Gustong maranasan ni Guwon ang ordinaryong buhay ng tao araw-araw. Nakikihalubilo sa karamihan o nakikipag-date sa kanyang asawa, sinubukan niya ang lahat. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pamamasyal, bumalik silang dalawa sa kanilang silid. Biglang tumunog ang musika na ikinagulat ni Duhi. Hindi pa rin niya nalalampasan ang takot na nakasabit siya ng patiwarik sa balkonahe. Napansin ni Guwon na malalim pa rin ang iniisip ng kanyang asawa, kaya inaya niya itong sumayaw. Kahit hindi marunong sumayaw si Duhi, sapat na kung marunong si Guwon. Ang mahalaga ay magtiwala sa isa't isa at isuko ang sarili sa musika. Kinabukasan, ipinadala ni Sukmin sa kanya ang dokumento ng pagtalikod sa mana. Bagamat nakabawi na si Guwon, ayaw na niyang ipagpatuloy ang laban na ito. Gusto ni Duhi na protektahan ang bagong kaligayahang ito. Dahil nakita niyang desidido na ang kanyang asawa, marahang pinayuhan ni Guwon na hulihin muna ang salarin bago tapusin ang lahat. Pumayag si Duhi sa kondisyon ni Guwon, ngunit kakaiba, hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Kahit magkasama sila buong araw, hindi pa rin ito nakakapag-charge. Biglang lumitaw si Seo-hoon at nakita ang totoo ng kanyang kapatid. Marami na siyang nagbago mula nang makilala si Guwon.
Sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay makita ang kanyang kapatid. Ito pa rin ang lumang kwento, interesado pa rin si Sehun sa pagkatao ni Guwon. Sa huli, gusto nilang pareho na ipagpatuloy ni Duhi ang laban. Kung hindi, mawawala ang mahahalagang bagay ni Duhi. Kailangang pumunta si Guwon sa istasyon ng pulisya para iguhit muli ang mukha ng salarin. Sa kalahating mukha na nakita na niya, unti-unting nabubuo ang larawan. Malapit nang matapos ang taguan. Hindi pa tapos ang pulisya sa kanilang abala nang ipaalam ng hepe ng departamento na may nangyari sa opisina. Ang mga asong kalye ay dumating dito upang maglinis para mapaluguran si Guwon. Gusto nilang sundan ang kanilang bagong boss. Sa kasamaang palad, ang grupong ito ay walang ginagawa. Inatasan ni Guwon ang mga ito na hanapin ang salarin. Kung hindi nila ito mahahanap, wag na silang magpakita sa kanya. Sa napakaraming bilang at masigasig na espiritu ng mga taong ito, kinukay nila ang lahat ng pinagtitipunan para mahanap ang salarin. Hindi pa rin niya alam na nakumpirma na ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan. Biglang nagpadala ng text message ang Godfather at inutusan siyang bunutin ang damo mula sa ugat nito, ngunit hindi niya sinabi na ang damo dito ay ang kanyang buhay. Ang isang taong nabigo sa kanyang misyon na patayin si Duhi ay isang baliw na hindi matatag. Ang kanyang kasiyahan ay ang tangkilikin ang pagpapahirap sa kanyang biktima. Nang maramdaman niyang wala na siyang silbi, walang awang lumapit si Sukmin at sinakal ang berdugo, ngunit sa huling sandali ay pinakawalan niya ito. Huli na nang malaman niyang siya ay pinagtaksilan. Ginamit ni Sukmin ang gasolinang binili niya para sunugin ang buong bahay. Isang apoy ang sinindihan na naghatid sa berdugo sa impyerno. Ang makita ang biktima na naghihirap ay nagbigay ng kagalakan kay Sukmin. Mula sa simula, kinamuhian niya ang maruming dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Siya mismo ang nakasaksi sa maruming kasalanan ng kanyang ina na nagdulot ng unti-unting pagkasira ng sangkatauhan at ngayon ay ang kanyang anak naman ang nilaso niya ng mga nakalalaso na bagay. Siya mismo ang direktang nagpalit ng gamot ng ginang, isang tunay na demonyo na personal ang naghatid sa kanyang ina sa kabilang buhay. Kinabukasan, natagpuan ang pinagtataguan ng suspect, ngunit huli na ang pulisya dahil ang lugar na ito ay abo na lamang. Nasunog na siya sa impyerno. Ang kakaiba ay may isang tao na sumaksak sa kanyang puso bilang babala. Naghihinala si Guwon na may kinalaman dito ang pagkawala ng kanyang ipinagbabawal na libro. Agad siyang bumalik sa opisina at natuklasan ang nakatagong eavesdropping device. Nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi inaakala ni Guwon na ang salarin ay nagtatago sa likod ng anyo ng isang berdugo. Bukas ay full moon, ang araw kung kailan babalik ang kanyang kapangyarihan. Pinayuhan siya ng hepe ng departamento na tiisin pa ang isang araw upang bumalik sa normal ang lahat. Biglang huminto ang lahat ng orasan sa lihim na silid ni Guwon. Hindi pa ito nangyari sa nakaraan. Nagmamadaling pumunta si Guwon sa ospital para magpatingin. Hindi niya inaakala na lahat ng pinirmahan niyang kontrata ay nagkaroon ng backlash. Hindi na kumikislap ang kapangyarihan, ganap na itong nawala sa desperasyon. Galit na galit si Guwon na kinausap ang Diyos para magtanong ng karagdagang impormasyon. Sa kanyang mata, isa lamang itong dukhang pulubi. Ngunit sa mata ng iba, siya ay isang marangal na ginang. Siya ang gumawa sa kanya bilang isang demonyo, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mga supernatural na entity. Hiniling ni Guwon na ibalik niya ang kanyang orihinal na kapangyarihan. Ngunit ibinigay niya ito sa kanya at hindi kinuha. Ang kapangyarihan ay masyadong matagal na nawala sa may-ari nito, kaya unti-unting nawala ang kapangyarihan. Ganon din ang kanyang buhay. Nagtataka si Guwon kung may paraan para mabawi ang kapangyarihan. Ngunit iisa lang ang paraan para bumalik ang kapangyarihan sa may-ari. Ito ay ang taong nagmamay-ari ng marka ay dapat mawala. Pagkaalis ni Duhi, babalik ang kapangyarihan. Isang araw na lang ang nalalabi sa kabilugan ng buwan. Kung hindi aalis si Duhi, magiging abo siya. Galit na tinanong ni Guwon kung bakit ginawa ito sa kanya ng Diyos. Ngunit ito ang orihinal na kapalaran ng dalawa. Ito ang resulta ng hindi mabilang na mga pagpipilian na ginawa ninyo. Kasabay nito, nakipagkita si Sehun sa aktres na tagahawak ng espada. Ibinunyag ni Jinjong na ang kanyang amo ay ang nakatagong demonyo. Bagaman dati nang may hinala, nagulat si Sehun nang marinig ang katotohanan. Kung gayon, kahit alam ni Duhi na demonyo siya, bulag pa rin siyang sumunod. Para gawing kawili-wili ang kwento, sinabi ni Jinjong na ang pandaraya ang forte ng demonyo. Gagamitin nila ang matatamis na salita upang akitin ang kanilang biktima. Mula doon, iaalay nila ang kanilang buhay sa kanila. Ngunit sa paano man, lumipat ang totoo ng kapangyarihan sa kamay ng amo kay Duhi. Iyon ang dahilan kung bakit niya kailangan si Duhi upang magamit ang kapangyarihan. O sa madaling salita, kailangan ni Guwon ang totoo sa kamay ni Duhi. Sinubukan ni Guwon na itago ang kanyang kalungkutan at umuwi. Ang makita si Duhi na masayang gumagawa ng cake para salubungin siya ay nagpangiti sa kanya nang hindi niya namamalayan. Tila nararamdaman ni Duhi na may itinatago siya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya sumasagot. Upang ilipat ang paksa ng usapan, binanggit ni Guwon ang cake na ginawa lang ng kanyang asawa. Agad na tinanong ni Guwon kung ano ang gagawin niya kung katapusan na ng mundo bukas. Walang muwang na sumagot si Duhi na mananatili lang siya sa bahay kasama si Guwon buong araw. Magtatamasa ng kaunting oras na magkasama bago matapos ang lahat. Ngunit ang pinakanakakatakot sa kanya ay hindi ang pagkawasak ng mundo, kundi ang mundo na wala na si Duhi. Habang natutulog si Duhi, sinabi ni Guwon ang kanyang damdamin. Ngayon ay hindi na siya maaaring manatili sa tabi ni Duhi. Kailangan niyang lumayo, napakalayo na hindi na siya kayang abutin ni Duhi. Galit na pinuntahan ni Guwon ang Diyos upang kausapin. Naiinis siya na nasa kamay niya ang lahat, lalo na ang ugali niyang alam ang lahat. Siya mismo ang nagsabi na siya ang gumawa ng mga patakaran at ang mga pagpipilian ay ginawa ng sangkatauhan. Naghanda si Guwon na makipagsapalaran sa kanya. Sa pagkakataong ito, lalabanan niya ang tadhana, babalik ang kanyang kapangyarihan at patuloy na mabubuhay si Duhi. Ang datos na mayroon siya ngayon ay ang oras na nagpalit ng may-ari ang totoo. Kahit na maliit ang pag-asa, kailangan niyang subukan.
Bago ang kabilugan ng buwan, inutusan ni Guwon ang team leader na alagaan ang kumpanya kung may mangyari sa kanya at sa lahat ng iba pa, sabihin lang na lumayo siya. Nagising si Do-hee at hindi nakita ang kanyang asawa. Mabilis siyang naghanap at nakita si Guwon na nagmumuni-muni sa balkonahe. Kinwento niya na napanaginipan niya na sinabi mong kailangan mong lumayo. Ngumiti siya at sinabing ang gabi kung kailan lumipat sa kanya ang totoo ay gabi din ng kabilugan ng buwan. Malamang na bumalik na sa kanya ang totoo. Hindi alam ni Do-hee na malapit na siyang harapin ang mga problema. Pagkatapos ihatid ang kanyang asawa sa trabaho, mabilis na pumunta si Guwon sa istasyon ng pulisya upang kumuha ng karagdagang impormasyon. Gusto niyang hilingin sa inspektor na protektahan si Do-hee kung may mangyari sa kanya. Nag-aalala siya na ang demonyo ay isang babala para kay Do-hee. Kung totoo ito, malamang na nasa panganib siya. Pagkatapos marinig ang tungkol sa direktor, nagmamadaling hinanap ni Jinjong si Do-hee at nakiusap si Jinjong na iligtas niya si Guwon. Ngayong gabi, kung hindi siya umalis, maglalaho siya. Bagaman walang katwiran, ibinigay ni Jinjong ang lason kay Do-hee. Hindi makapaniwala si Do-hee nang malaman ang totoo. Kahit gaano pa itago ni Guwon, sa huli ay nabunyag din labis na nabigla si Do-hee sa sinabi ni Jinjong. Kailangan niya ng tahimik na oras para mag-isip. Pagkatapos kumalma, nagpa siya si Do-hee na harapin ito at hindi na tumakas. Kahit isang araw na lang ang nalalabi niyang buhay, mananatili pa rin siya sa tabi ni Guwon. Nag-date sila sa magandang dalampasigan sa huling pagkakataon, maging muling ipanganak man siya o magbago ng anyo, mananatili siya sa tabi niya. Nagkaroon lamang ng kahulugan ang buhay ni Do-hee nang dumating si Guwon. Kasabay nito, nagsimulang maghinala si Sukmin sa kanyang anak. Pagkatapos pahirapan ang binata, natuklasan niya na sinusubaybayan nito ang kanyang telepono. Isang walang puso na demonyo ang nagpapahirap sa kanyang anak para sa kanyang layunin. Sa kanyang pagiging mapaghinala, binigyan niya ang kanyang anak ng huling pagkakataon upang patunayan ang kanyang kakayahan. Kung mapapatay niya si Do-hee, alalampasin niya ang lahat ng nakaraang pagkakamali. Ang anak na lalaki ay nagdurusa sa kanyang mga sugat sa buong katawan, ang kanyang mga mata ay namumula at nakatingin kay Do-hee. Ito ang tanging daan palabas sa madilim na buhay na ito. Galit siyang sumugod ng sasakyan patungo sa kinatatayuan ni Do-hee. Nagmamadaling sumugod si Guwon sa apoy para iligtas siya, ngunit hindi niya nagawa, sumabog ang sasakyan at itinulak siya palayo. Sa kabila ng pagpigil ng lahat, unti-unting pumasok si Guwon sa apoy upang hanapin ang kanyang asawa. Sa wakas, nakita niya si Do-hee na nakahiga sa isang sulok, biglang gumuho ang bubong at bumagsak sa kanya. Sa kanyang huling lakas, sinubukan ni Guwon na abutin si Do-hee. Sa huling sandali, ang marka ng kapalaran ay bumalik sa tunay na may-ari nito, at mula sa apoy ay binuhat ni Guwon ang kanyang asawa palabas. Nanalo siya sa sugal na ito laban sa tadhana. Nagulat maging ang Diyos sa kinahinatnan nito, pagkatapos mabawi ang kanyang kapangyarihan, bumalik si Guwon sa kanyang orihinal na anyo. Ang pagmamataas ng isang mataas na antas na demonyo, kasama ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, bumalik ang kanyang kapangyarihan, ngunit puno pa rin ang pagmamahal na ikinatuwa ni Do-hee. Alaga niya si Do-hee sa bawat detalye, kaya wala siyang masabi na masama. Medyo nagulat si Guwon nang malaman na ang kanyang amo ay walang iba kundi si Angsin, o sa madaling salita, ang Diyos. Ang kanyang kaligtasan ay ikinatuwa at ikinalungkot ng team leader. Masaya dahil bumalik na siya, ngunit malungkot dahil hindi siya na-promote. Ang makita ang aruganting pag-ugali ng kanyang amo ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Sa wakas, bumalik na ang lahat sa dati nitong kaayusan, ngunit hindi pa rin mapatawad ni Guwon si Jinjong. Lalo na ang mga sinabi ni Jinjong sa kanyang asawa, ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan ay nangangahulugan din na kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kontrata. Matagal na rin simula nang maramdaman niyang nasa itaas siya at nanghuli ng biktima. Ang target sa pagkakataong ito ay isang matandang mag-asawa. Nakiusap siya kay Guwon na tulungan ang kanyang asawa na maging mas malinaw ang pag-iisip. Dahil sa katandaan at kahinaan, hindi na niya nakikilala ang kanyang asawa. Labis itong nagpasakit sa kanya. Bagaman hindi obligado na magpaliwanag, binalaan pa rin ni Guwon na malapit nang mamatay ang ginang. Gusto ba niyang ipagpalit ang kanyang kaluluwa para sa huling ilang minuto na ito? Nakita ang determinadong mukha ng lalaki. Tinanggap ni Guwon ang kasunduan. Sa kanyang kapangyarihan, tinulungan niya ang matandang ginang na maalala ang lahat. Ang makita ang dalawang matandang magkaibigan na maligaya hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay ay nagpaiyak kay Guwon. Sa unang pagkakataon, nilabag niya ang mga patakaran ng hindi pinapirma sa kontrata ang lalaki. Mukhang ang isang walang pusong demonyo ay unti-unting nagiging tao. Malungkot na bumalik si Guwon sa opisina ng kanyang asawa. Naghinala si Do-hee na may nagbunyag ng kanyang lokasyon sa salarin. Napansin ang kahina-hinalang pag-ugali ng assistant, nagpa siya silang dalawa na lihim na sundan siya. Nakikipagkita ang sekretarya sa isang estranghero sa ilog. Kahit ayaw maniwala ni Do-hee, ang palihim na pag-ugali at masamang bibig ni Guwon ay ikinadismaya niya. Ang pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Nagpa siya silang lumapit para hulihin sa akto ang dalawang lalaki at babae. Nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha ng team leader. Kaya pala, lihim na nagde-date ang dalawa sa likod ng lahat. Dahil dito, alam ng sekretarya na si Guwon ay isang demonyo. Ngunit walang ibinunyag ang sekretarya. Sa madaling salita, lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang. Ngayon ay isang walang saysay na araw na walang nakuhang resulta. Sa kanyang panaginip, naalala ni Guwon ang kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang alaala, minsan siyang umibig sa isang babae. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya matandaan ang kanyang mukha. Nausisa si Guwon na kausapin ang kanyang amo upang itanong ang dahilan. Bagaman bumalik na ang kanyang kapangyarihan, nangangarap pa rin siyang maging tao. Iminungkahi niya na posibleng sadyang binura niya ito sa kanyang alaala. Kung ang dalawa ay nakatakdang magkita, maaari silang magkita sa anumang sitwasyon. Galit na galit si Sukmin nang malaman na buhay pa ang kanyang kapatid. Kaya naman, personal siyang pumunta sa opisina ni Do-hee para magtanong. Nagdala siya ng kontrata sa pamumuhunan kasama ang isang larawan ni Madam Ju kasama ang pamilya ni Do-hee. Ang makita ang larawan ni Madam Ju ay nagpasama ng loob ni Do-hee. Bagaman lagi niyang sinasabing itinuturing niya si Do-hee bilang pamilya, sa loob-loob niya ay gusto niyang alisin siya.
Nakita ni Guwon na banta ang kanyang asawa, kaya siya ay mabilis na dumating upang iligtas siya. Naalala ni Do-hee ang kanyang mga alaala noong bata pa siya nang nakatira siya sa bahay ni Madam Ju. Si Madam Ju ang kumuha sa kanya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Pinagsisisihan pa rin ni Do-hee na pinauwi niya ang kanyang ama sa oras para sa kanyang kaarawan. Nagresulta ito sa pagpanaw nilang dalawa sa isang aksidente sa trapiko. Sinabi ni Guwon na anuman ang mangyari, hindi siya iwanan. Nag-alala si Seo-hoon nang malaman niyang pumunta ang kanyang kapatid sa kumpanya ni Do-hee. Kaya nagpa siya si Seo-hoon na pumunta sa bahay ni Sukmin para magmanman. Ibinigay niya ang dahilan na gusto niyang sumama sa panig ng chairman, kaya siya naroroon. Habang nasa banyo, palihim na pumasok si Seo-hoon sa opisina ni Sukmin. Nagulat siya nang makita ang isang asul na libro sa mesa. Bago pa man niya malaman kung ano iyon, lumitaw si Sukmin, napilitan siyang umurong at tawagan si Do-hee para ipaalam. Posibleng may itinatago si Sukmin. Pagkatapos ng krimen, itinago ni Sukmin ang kanyang anak sa isang lihim na ospital. Natakot siya nang makita ang kanyang ama na pumasok. Nabigo ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Wala na siyang dahilan para protektahan pa siya. Malamig na sinabi ni Sukmin sa kanyang anak na pagkatapos ng paggamot, lumabas at sumuko. Tanggapin ang lahat ng kasalanan kung gusto mo pang mabuhay. Kasabay nito, lihim na pumasok si Guwon at ang kanyang asawa sa tirahan ng chairman. Ang layunin nila ay mabawi ang ipinagbabawal na libro, ngunit hindi sinasadyang may natuklasan si Guwon. Iyon ang telepono na ginamit ni Sukmin upang makipag-ugnayan sa berdugo. Biglang tinawag ang dalawa ng pulisya dahil sumuko na ang kanyang anak. Inamin niya na lahat ng krimen ay ginawa niya. Tuwang-tuwa si Sukmin nang makita si Do-hee doon. Binigyan niya si Sukmin ng huling pagkakataon upang umamin. Pinatay ba niya ang kanyang lola? Patuloy siyang matigas ang ulo na inaamin na siya ang pumatay sa lahat. Matapos dumaan sa maraming pagpapahirap, naging baliw ang kanyang isip. Nagising si Guwon nagulat pagkatapos ng kanyang panaginip. Naluha ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Do-hee. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang mayamang batang Ginoo na iginagalang ng lahat. Minsan, habang nag-cutting classes siya para maglibang, nakita niya ang isang babaeng sumasayaw ng espada. Isang napakagandang babae na lubos na abala sa kanyang sayaw ay biglang nakita siya. Nagulat si Do-hee nang may estranghero na nanonood sa kanya nang hindi niya namamalayan. Tila alam din niya ang pagkakakilanlan ng binatang Ginoong ito. Isang batang Ginoo na sikat sa kanyang pagiging palaboy sa buong lungsod. Napipi si Guwon nang malaman niyang alam ng babae ang lahat ng kanyang masamang reputasyon. Habang hinahanap ni Noo si Guwon, mabilis siyang umalis. Pagkatapos ng pagtatagpong iyon, tila lumipad ang isip ni Guwon, sinubukan niyang magising at puntahan ang mga para makita siya ngunit nabigo. Dahil sa pag-ibig, sinubukan ni Guwon na magpanggap na iskolar at naghintay sa kanya sa tabi ng batis. Lumalalim ang kanilang damdamin sa bawat pagkikita. Nagbabasa siya ng libro habang siya ay sumasayaw. Bawat galaw ng espada ay nagpapatingkad sa kagandahan ng dalaga na ikinabighani ni Guwon. Unti-unting naantig si Do-hee sa inosente at masigasig na pag-ugali ng binata. Unti-unting lumiliit ang kanilang agwat. Dati, si Do-hee ay isang sikat na G siya sa ibang lugar. Ngunit dahil ayaw niyang magtanghal para sa isang opisyal, tumakas siya papunta rito. Dahil sa paghanga kay Do-hee, naglakas loob si Guwon na ipahayag ang kanyang damdamin. Ngunit tinanggihan siya ni Do-hee dahil sa kanyang mababang katayuan. Kung ipagpapatuloy niya ang relasyong ito, hahantong lamang ito sa kapahamakan. Bago siya umalis, idineklara ni Guwon na gagawin niya ang lahat upang galawin ang puso ni Do-hee. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Guwon sa pintuan ng bahay ng Jisha. Masaya niyang ipinahayag kay Do-hee na natuklasan niya ang katotohanan ng buhay. Ito ang Kristyanismo na gumagabay sa mga tao tungo sa pagkakapantay-pantay at kabanalan. Ang lahat ng tao ay may pantay na karapatan. Ito ang patnubay na magtuturo sa kanila na malampasan ang mga paghihirap ng magkasama. Ang bawat pag-ibig ay may katapusan. Kailangan kumuha si Guwon ng eksamen para maging iskolar, kaya aalis siya ng ilang buwan. Hindi niya akalain na maglalakas loob ang mga traidor na opisyal na ilihis ang Kristyanismo sa ganoong kalaking sukat. Sa harap ng presyo ng digmaan, kinailangan ng mga opisyal na isakripisyo ang isang prominenteng tao, at iyon ay si Do-hee. Bumalik si Guwon bilang isang top scholar, ngunit hindi niya alam na nahuli na si Do-hee. Nang matuklasan niya ang katotohanan, huli na ang lahat. Walang habas na pinatay ni Guwon ang lahat ng naglakas loob na saktan si Do-hee. Pagkatapos, pumunta siya sa underworld upang makasama si Do-hee. Sa susunod na buhay na ito, muling pinaglapit ng tadhana ang dalawa. Napansin ni Do-hee na tila malungkot ang kanyang asawa na nagpakuri sa kanya. Hindi niya alam na ang babae sa panaginip ni Guwon ay siya pala. Hindi rin nila alam ang malungkot na kapalaran na kailangan nilang dalhin. Galit na pinuntahan ni Guwon ang Diyos upang tanungin kung bakit niya ginawa siyang demonyo. Malinaw na sinadya niya ang kanyang kamatayan upang hindi masangkot sa langit. Bakit niya pinahihirapan si Guwon ng ganito? Umiti lamang ang Diyos at sumagot na nagsimula ng magbago ang tadhana. Muling maulit ang masakit na wakas. Pagkatapos bumalik, biglang nakatanggap si Do-hee ng balita na patay na ang suspect. Labis siyang nagulat nang makita ang peking mukha ng kanyang kapatid. Hindi na niya kayang tiisin ang peking kapaligiran doon. Ang misteryosong telepono noong nakaraan ay tiyak na kanya. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang asawa lamang ang nakakaalam ng totoo. Bago mamatay, binalaan ng anak na siya ang susunod na parurusahan. Nalugmok siya sa depresyon nang masaksihan niyang nagpakamatay ang kanyang anak. Sa tuwing nakikita niya ang apoy, mas lalong sumasakit ang kanyang sugat. Ayaw na niyang mamuhay sa ganoong pagkakulong. Habang wala ang kanyang asawa, palihim niyang binuksan ang lihim na safety deposit box. Binaliktad niya ang bawat pahina at nagulat nang malaman na siya ay isang demonyo. Sa sandaling iyon, bumalik si Sukmin at nasaksihan ang lahat. Malamig niyang tinanong kung paano niya nalaman ang password ng safety deposit box. Gaano na kaya ang kanyang nalalaman? Dahil sa galit, idinikit niya ang mainit na bakal sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding pinsala.
Habang ginagamot sa ospital, biglang bumisita si Guwon. Nang mapansin na tila hindi nagulat si Duhi sa kanyang pagdating, nahulaan niyang alam na niya ang pagkakakilanlan ng demonyo. Nagtanong siya ng may pagtataka kung nakita ba niya ang kanyang ipinagbabawal na libro. Bagaman itinanggi niya, baka ito ang kanyang lifeline. Kinabukasan, lumapit si Guwon sa Diyos para humingi ng payo. Ano ang maaari niyang gawin upang pigilan ang kasawian na dumating kay Duhi? Bagaman ayaw niyang aminin, lubos niyang kailangan ang tulong ng Diyos. Pinayuhan lamang niya si Guwon na minsan ang kaligayahan ay lason din ang iba pa ay kailangan niyang lutasin ng mag-isa. Bumalik si Guwon sa kanyang asawa na nag-aalinlangan. Gusto niyang pasayahin si Duhi araw-araw, mula sa pagkain ng lutong bahay hanggang sa pag-host ng Christmas party. Tinulungan niya si Duhi na matupad ang kanyang mga hiling. Bigla, habang nasa daan, nasaksihan ng dalawa ang isang aksidente sa trapiko. Malungkot na naalaala ni Duhi ang kanyang mga nakaraang malungkot na alaala. Dahil gusto ni Guwon na maunawaan ang nakaraan ng kanyang asawa, nakipagkita siya kay Seohon. Si Seohon ang pinakamalapit kay Duhi bago dumating si Guwon. Ang unang impresyon ni Seohon kay Duhi ay parang isang parkopino. Laging nagpapamalas ng matatalim na tinik upang ipagtanggol ang sarili. Ang napakalaking pagkawala sa aksidente ang nagtulak sa kanya na isara ang sarili. Sa kabutihang palad, inampon at pinagaling siya ni Madam Ju. Ngunit dahil sa mga kamakailang pangyayari, lumalaki ang emosyonal na sugat ni Duhi. Tahimik na pinagmasdan ni Guwon ang larawan ng pamilya ni Duhi. Hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang sinabi sa kanya ni Seohon. Mayroong ugali si Duhi na kapag malungkot siya, sinisikap niyang abalahin ang sarili sa trabaho. Sa ganoong paraan lamang niya mababawasan ang kanyang pangulila sa pamilya. Nang makita ang kanyang asawa na labis na nagsisikap, nagpa siya si Guwon na ipapunta siya sa kanyang pamilya sa panaginip. Ang makita ang kanyang mga magulang at si Ginang Ju na naghihintay sa kanya ay nagbigay ng init sa puso ni Duhi. Ang mga taong pinakamamahal niya ay sama-samang nagdiwang ng Pasko. Isang masayang panaginip na ayaw ng magising ni Duhi. Kinabukasan, paggising niya, nakita niya si Guwon na abala sa pagdekorasyon ng Christmas tree. Ang makita ang kanyang awkward na pag-ugali ay nagpasaya sa kanya. Nagpa siya silang dalawa na ipagdiwang ang holiday na ito ng masaya. Biglang tumawag si Sukmin upang anyayahan siya sa hapunan kasama ang pamilya. Kahit ayaw ni Duhi pumunta, ginamit niya ang pangalan ni Madam Ju para imbitahan siya. Nagpa siya silang harapin ang demonyong ito. Bagaman ito ay hapunan ng pamilya, ang layunin niya ay ang mga share ng kanyang mga kapatid. Para sa kanya, mas mahalaga ang pera at katanyagan kaysa sa sariling dugo. Hindi matagalan ni Duhi ang nakasusuklam na kapaligiran na ito. Direkta niyang tinanggihan ang alok niya. Sa kabila ng banta na magsasagupaan sila, hindi siya nag-abalang makinig. Ang gusto lang malaman ni Duhi ay kung nagbulag-bulagan ba siya para patayin ng kanyang anak ang kanyang lola. Natapos ang piging bago pa man ito magsimula. Kinabukasan, iniutos ni Sukmin na buwagin ang unyon. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sipain si Seohon sa posisyon ng direktor. Ito ang kanyang ganti sa pagtanggi sa kanya. Buong pagmamalaki niyang hinamon si Seohon na subukan ang kanilang lakas at tingnan kung sino ang mas malakas. Galit na tinawagan ni Seohon si Duhi upang babalaan na nagpakita na si Sukmin ng kanyang tunay na anyo. Hindi mapigilan ni Duhi ang kanyang galit ng subukan ng demonyong ito na sirain ang lahat ng binuo ng kanyang ina. Mag-isa si Duhi na sumugod sa opisina ni Sukmin, sinabi niya ang lahat ng katotohanan ng harapan. Ngayon ay sigurado na siya na si Sukmin ang utak sa likod ng lahat. Sa puntong ito, hindi na niya kailangang magtago pa. Nagpa siya si Sukmin na ilabas ang lahat at ibunyag ang katotohanan. Ang totoong demonyo ay si Madam Du. Siya ang sanhi ng aksidente ng kanyang mga magulang na ikinamatay nila. Nanginginig si Duhay, hindi makapaniwala. Paanong magtataksil ang taong mahal niya? Si Sukmin naman ay nagpatuloy sa pagsasabing si Duhi ang kanyang tiket sa langit. Walang magawa si Duhi kundi mahinang lumaban. Nagalit siya at sinakal si Duhay na tila gustong ipadala si Duhi sa hukay. Sa huling sandali bago ang pinakamaraming demonyo, lumitaw si Guwon na may isang pitik ng daliri at madali niyang pinalipad si Sukmin. Ibinuhos ni Guwon ang lahat ng galit niya at sinakal si Sukmin sa kabutihang palad. Napigilan ito ni Duhi bago pa may makakita. Sa isang kisap mata, sabay-sabay silang lumipat sa tore ng orasan. Sa unang pagkakataon na nasaksihan ang kapangyarihan ng demonyo, naramdaman niya ang labis na kagalakan. Alam ni Sukmin na hindi makakapatay si Guwon. Kung lalabagin ni Guwon ang batas, ang kanyang katawan ay mawawala. Hindi gaanong pinansin ni Guwon ang sinabi ni Sukmin ang pagiging walang kapangyarihan, ngunit nalalaman ang napakaraming bagay ay napakadelikado. Kahit na hindi siya makakapatay, marami siyang paraan para pahirapan si Sukmin. Nagalit si Sukmin nang malaman niyang nagsumbong sa pulis ang kanyang asawa. Sinabi niya na ang tunay na utak sa likod ng lahat ay ang kanyang asawa mismo. Wala na siyang anumang mawawala ngayon. Kaya, nakiusap siya kay Guwon na lumagda sa isang kontrata kasama niya. Hindi interesado si Guwon sa panukala ng basura na ito. Kaya, tinanggihan niya ito at pinayuhan si Sukmin na sumuko. Si Sukmin, kahit na namatay, ay hindi kailanman sumuko. Sa huling sandali, nagpa siya siyang tumalon at nagpaalam, magkita tayo sa impyerno. Kinaumagahan, ang balita na si Chairman Sukmin ang salarin ay ipinalabas sa Zi. Nagulat ang lahat ng malaman na pinatay niya ang kanyang sariling ina. Ngunit kakatwa, ang bangkay ni Sukmin ay hindi pa rin natatagpuan. Kahit na ginamit ni Guwon ang kanyang kapangyarihan upang mag-teleport kahit saan, hindi niya ito mahanap. Posibleng ang pagkahulog sa malamig na ilog ang humadlang kay Guwon na makalapit. Nag-aalala si Seohan para sa kanyang kapatid, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Hindi pa rin natatagpuan ng pulisya si Sukmin, ngunit malapit na siyang kasuhan. Ang problema ngayon ay ang mga salitang sinabi ni Sukmin bago siya namatay ay patuloy na bumabagabag kay Duhay. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Madam Du ang pumatay sa kanyang mga magulang. Alam niyang walang katuturan ito, ngunit patuloy pa rin itong bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Sukmin na nagkaroon ng matinding pagtatalo ang kanyang mga magulang kay Madam Du bago sila namatay. Pinayuhan siya ni Seohan na baka kasinungalingan lang iyon para linlangin siya. Bago umalis, pinayuhan niya si Guwon na alagaan ang kanyang kapatid. Si Madam Du ang humila sa kanya palabas ng impyerno.
Kung totoo ang sinabi ni Sukmin, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Kinaumagahan, tulad na napagkasunduan, nagpunta si Madame Du para ibalik ang libro. Mausisang tinanong ni Guwon si Madame Du kung totoo ba ang sinabi ni Sukmin. Sinabi ni Madame Du na kung sinabi iyon ng kanyang asawa, totoo iyon. Sa kapangyarihan ni Madame Du, madali lang ang paghiganti. Bumalik si Guwon sa kanyang silid na may mabigat na kalooban. Tinanong niya ang punong tanggapan kung ano ang mararamdaman niya kung ipagkanulo siya ng isang mahal sa buhay, kahit nawala na sila sa mundo. Ang punong tanggapan mismo ay hindi rin makapaniwala sa kwento na pinatay ni Madame Du ang mga magulang ni Duhay. Ngunit kung totoo iyon, malamang na mawala ng pag-asa si Duhi sa buhay. Naniwala siya na mas mabuti ang hindi kumpletong kaligayahan kaysa sa malupit na katotohanan. Bagamat ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Sukmin, nagpa siya pa rin siyang mag-imbestiga. Ito lamang ang paraan upang makalaya siya mula sa impyerno sa lupa. Pinakalma siya ni Guwon sa pamamagitan ng pag-ulit ng huling mensahe ni Madame Du. Ano man ang katotohanan, mahal na mahal pa rin siya nito. Upang linawin ang lahat ng pagdududa sa puso ni Duhay, dinala siya ni Guwon sa simbahan kung saan laging nagdarasal si Madame Du araw-araw. Doon, nakilala niya ang pamilyar na pari ni Madame Du. Matagal na rin ang huling magkita ang dalawa. Sa isang tingin pa lang, napansin na ng pari ang kakaiba sa loob ni Guwon. Umiti siya ng may ibig sabihin, alam na niya ang pagkatao ni Guwon. Isang tao mula sa malayo. Kaya, iminungkahi niya kung pwede silang mag-usap ng pribado. Bagamat hindi pa natag si Guwon, sinunod pa rin niya ang kanyang i-asawa. Sa wakas, dumating na ang oras para ibunyag ng pari ang lahat kay Duhay. Labis na pinagsisihan ni Madame Du na hindi niya naamin ang lahat kay Duhay. Noong gabing iyon ng tadhana, maraming taon na ang nakalipas. Pumunta ang mga magulang ni Duhi sa opisina at pinagalitan si Madame Du dahil sa desisyon ng kumpanya. Sa init ng galit, hinabol niya ang dalawa gamit ang kotse. Sa huling sandali ng kanilang buhay, lumapit siya upang tingnan ang dalawang kasamahan nang makita niya ang figura ng isang lalaki. Ang mas nakakagulat, si Guwon iyon na dumating upang bawiin ang kontrata. Ngayon ang takdang araw ng kontratang nilagdaan ng ama ni Duhi, 0 taon na ang nakakaraan. Dumating lang siya ngayon para gawin ang kanyang trabaho. Natakot si Madame Du nang makita niya ang isang tunay na demonyo sa unang pagkakataon. Ang pagsabog din ang naging sanhi ng kanyang matinding pinsala. Simula ng aksidente, araw-araw niyang sinisisi ang sarili sa pagkakasala. Kung hindi niya hinabol ang mga ito, malaki ang posibilidad na mabuhay sila. Labis na nabigla si Duhi matapos malaman ang katotohanan. Bagamat nagkunwari siyang ayos lang, nakita ni Guwon ang tunay niyang damdamin. Pagkababa niya kay Duhi sa bahay, bumalik agad si Guwon upang hanapin ang pari. Gusto niyang malaman kung ano ang dahilan ng pagkasira ng loob ni Duhay. Sa unang pagkakataon na nakita ng pari ang kanyang kapangyarihan, hindi siya gaanong nagulat. Ang kanyang pag-iral ay patunay ng Diyos. Sa totoo lang, hinihintay na rin niya si Guwon. Nakiusap ang pari kay Guwon na iwan na si Duhay. Ibinunyag niya na si Madame Du ang nakakita kay Guwon dati, noong araw na hinila niya ang ama ni Duhi sa impyerno. Kinabukasan, binisita ni Duhi ang puntod ni Madame Du. Gusto niyang malaman kung anong kontrata ang nilagdaan ng kanyang ama. Paano kung si Guwon ang nagligtas sa kanyang ama? Ayaw na niyang tumakas pa, kaya pagkatapos nito, pumunta siya sa opisina ni Guwon. Kuryoso niyang binuksan ang lihim na pintuan kung saan nakaimbak ang napakaraming orasan. Habang nag-iisip, biglang may narinig siyang boses ng babae na ikinagulat niya. Mabilis na nagtago si Duhi sa isang sulok upang obserbahan. Lumabas na siya ang pumirma ng kontrata kay Guwon. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang ibalik ang lahat ng kayamanan, pera at reputasyon kay Guwon. Umaasa siyang mabubura ni Guwon ang lumang kontrata. Ngunit tumawa lang si Guwon at sinabi, ano ba talaga ang tingin mo sa isang demonyo? Sa kanyang kapangyarihan, dahan-dahang pinabagsak ni Guwon ang babae sa kanyang paanan. Labis na nabigla si Duhi nang masaksihan ang buong pangyayari. Ito ang pang-araw-araw na gawain ng isang demonyo. Ang mas nakakagulat pa ay unti-unting nawala ang relo sa likod niya. Ngayon lang niya napagtanto na ang lahat ng relo sa silid ay sumisimbolo sa buhay ng tao. Kung gayon, naging nandito rin ang kanyang ama. Natatarantang tumakbo palabas ng opisina si Duhay habang hinahabol siya ni Guwon. Nang makita niya ang takot sa mukha ni Duhay, naintindihan niya ang lahat. Kinagabihan, nang kumalma na si Duhay, inanyayahan siya ni Guwon na maglakad-lakad. Bagamat pilit na nagpapanggap si Duhi na normal, alam ni Guwon na masyadong malaki ang sugat na ito. Kaya, nagpa siya siyang makipaghiwalay upang makalaya si Duhi sa impyernong ito. Masakit na tinawag ni Duhi ang pangalan niya, ngunit walang sumagot. Mag-isa siyang naliligaw sa gitna ng kadiliman na walang kalaban-laban. Tapos na ba ang mga sandali ng kaligayahan sa piling niya? Matapos maghiwalay, sinubukan ni Duhi na kalimutan siya kahit malungkot. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho upang mabawasan ang kanyang pagkamis. Sa bawat umaga, ang unang bagay na ginagawa niya ay hanapin si Guwon. Ngunit habang mas umaasa siya, mas nadidismaya siya. Kailangan pa ring magpatuloy ang buhay ng normal. Pinag-uusapan ng lahat sa kumpanya ang pagkawala ni Guwon na bodyguard. Kahit na hindi siya nagtatrabaho, mahal siya ng lahat. Bago siya nawala, ipinagkatiwala ni Guwon ang pondo kay Chief Park. Nakiusap siya sa kanya na bantayan ang lugar hanggang sa makita ni Duhi ang tunay na kaligayahan. Kasama niyan ang kwintas, isang alaala mula sa nakaraang buhay na lagi niyang dala. Lahat ng konektado kay Duhi ay itinago niya sa ilalim ng lupa. Napansin ni Seo-hoon na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Pumunta siya sa opisina upang kumain ng tanghalian kasama niya. Binati niya ang kumpanya sa matagumpay na paglagda ng pakikipagtulungan sa isang banyagang bansa. Hindi pa nagtatagal ang kanilang pagdiriwang nang bigla niyang binanggit ang pag-alis ni Guwon. Dahil dito ay bahagyang nabigla si Duhay. Ang kontrata ng kasal ng dalawa ay nakamit na ang layunin nito. Kaya, normal lang na hindi na sila magkasama. Nakita ni Seo-hoon ang kasinungalingan ng kanyang kapatid, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Matapos talunin si Sukmin, muling itinatag ng dalawa ang unyon ng kumpanya. Ito rin ang lugar kung saan labis na inilaan ng kanyang ama ang kanyang sarili noong nabubuhay pa siya. Ngunit hindi nito nabawasan ang masakit na katotohanan na may kinalaman si Madame Du sa aksidente.
Ibinunyag ni Seo Hoon kay Do-hee na sinabi ni Madam Du na habang mas minamahal niya si Do-hai, mas nagdurusa siya. Bagamat hindi niya naintindihan ang sinabi ni Madam Du noon, marahil malinaw na ngayon. Naantig si Do-hee nang malaman kung gaano siya kamahal ni Madam Du sa loob ng maraming taon. Hindi mapag-aalinlanganan ang pagmamahal ni Madam Du. Tahimik pa ring dumadaloy ang buhay ni Do-hee araw-araw. Mula pagkabata, palagi siyang mag-isa at ngayon ay ganito pa rin. Bumabalik lang siya sa dati niyang sarili. Sa gitna ng malamig na ulan ng taglamig, unti-unting lumitaw si Guwon, pinagmamasdan si Do-hee na lasing. Kahit mahal niya, hindi niya ito maaaring makasama. Si Guwon ay maaari lamang palihim na magmasid at protektahan siya mula sa dilim. Tila naramdaman din ni Do-hee ang kanyang init. Nagmamadali siyang bumangon sa kama upang hanapin siya, ngunit hindi niya ito makita. Muli, naramdaman niya ang kalungkutan. Tanging ang trabaho ang tanging kasama niya na nagpapagaan ng kanyang kalungkutan. Unti-unti, nasanay siya sa buhay opisina, nakikisalamuha at umiinom kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang mas umuusad ang kanyang karera, mas nagiging malungkot siya. Ang makita ang kanyang asawa na nahihirapan ng ganito ay labis na ikinababahala ni Guwon. Ang pagkamis niya kay Guwon ay nagdala sa kanya pabalik sa opisina. Kuryosong binuksan ni Do-hee ang ipinagbabawal na libro ni Guwon. Biglang nahulog mula doon ang isang litrato. Ito ang kanilang unang halik. Hindi inakala ni Do-hee na tinago pa rin niya ito. Nagbabalik tanaw ang mga alaala sa kanyang isip. Ang mga luha ng kaligayahan na hinaluan ng kalungkutan ay dumaloy sa kanyang pisngi. Nagtataka si Chief Park nang makita siyang naroon. Gusto niya lang balikan si Guwon. Naantig sa pagmamahala ng dalawa, ibinigay niya sa kanya ang kwintas na laging suot ni Guwon. Nang isuot ni Do-hee ang kwintas, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Si Do-hee ang minamahal ni Guwon. Si Guwon mismo ang nagligtas sa kanya mula sa mga negatibong pag-iisip na gustong wakasan ang lahat. Si Guwon din ang nagbigay sa kanya ng pag-asa upang ipagpatuloy ang buhay sa mundong ito. Ngunit muling dumating ang trahedya na naging dahilan upang mawala sa kanya ang lahat. Bago ipikit ang kanyang mga mata, nakiusap si Do-hee sa Diyos na hayaan siyang kalimutan siya. Kung hindi, patuloy siyang lulubog sa kalungkutan. Nabigla si Do-hee nang magising nang malaman ang katotohanan. Dali-dali siyang tumakbo upang hanapin si Guwon, ngunit hindi niya inaasahang nahuli siya. Buhay pa rin si Sukmin matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Sinadya niyang sirain ang kanyang sariling mukha upang hindi siya mahanap ni Guwon. Sa pagkakataong ito, kinidnap niya si Do-hee para lang mapilitan si Guwon na lumabas. Gusto niyang sirain ng sarili niyang kamay ang mga taong nagtulak sa kanya sa impyernong ito. Kahit gaano pa siya pahirapan, ayaw pa rin tawagan ni Do-hee si Guwon. Nang mapansin niyang matigas pa rin ang ulo nito, nagpa siya si Sukmin na paunahin si Do-hee. Biglang isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanya. Sa isang pitik ng daliri, lumipad si Sukmin ng 0 metro. Galit na lumapit si Guwon na may namumulang mata. Ang bahay ay umuga ng husto sa bawat hakbang niya. Dali-daling tumakbo si Do-hee at niyakap siya. Nakiusap siya kay Guwon na huwag saktan si Sukmin kung hindi ay maglalaho siya. Sa wakas, kumalma si Guwon at niyakap siya. Hindi pa man sila nagkakayakapan nang biglang kumuha ng baril si Sukmin at pinaputukan siya. Nang makita ito ni Do-hee, ginawa niyang panangga ang kanyang katawan laban sa bala. Galit na galit si Guwon na pinabagsak niya ang kanyang kaaway. Sa kanyang sukdulang kapangyarihan, pinili ni Guwon na isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya. Ibinigay niya kay Do-hee ang huling halik at nang magising si Do-hee, unti-unti siyang naglalaho. Umahagulgol si Do-hee, yakap ang huling hininga niya. Maging ang Diyos ay hindi makapaniwala na pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa iba. Agad namang inaresto ng pulisya si Sukmin at dinala sa istasyon. Inamin niya ang lahat at naghihintay ng huling hatol. Ganap na nasira si Do-hee mula nang mawala si Guwon. Ang bawat araw na lumipas ay tila impyerno para sa kanya. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa silid kung saan sila dating nakatira. Palaging sinisisi ni Do-hee ang sarili dahil sa kanyang pagkamatay. Kung hindi niya nakilala si Guwon, marahil mas maganda ang lahat ngayon. Nagdadalamhati ang lahat sa kanyang pagkawala. Si Guwon ang nagligtas sa kanya mula sa kailaliman, ngunit siya rin ang nagpasira sa kanyang puso. Ang musika ng Pasko ay nagpahagulhol kay Do-hee. Mag-isa siyang bumangon mula sa kanyang higaan sa ospital at gumala sa mga lansangan. Ang pangako na magkasama silang magdiwang ng Pasko ay hindi na matutupad. Ang lahat ay hindi na niya maabot. Hindi na kayang ipagpatuloy ni Do-hee ang ganitong walang direksyon na buhay. Kinabukasan, pumunta siya sa lugar kung saan sila unang nagkita. Isang napakagandang dalampasigan upang magdiwang ng Pasko ng magkasama. Nakaharap sa mga alon, ninais niya na sana ay bumalik si Guwon. Nais ni Do-hee na pumirma siya ng kontrata sa kanya. Hindi siya mabubuhay kung wala ito. Ang kanyang mga iniisip at damdamin ay nakaantig sa puso ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, tinulungan niya ang hiling ni Do-hee na matupad. Ang mga patak ng tubig ay nagsimulang mamuo sa hangin tulad ng una nilang pagkikita. Nagulat si Do-hee nang makita ang pamilyar na figura na lumalabas sa sikat ng araw ng unang bahagi ng panahon. Isang pamilyar na mukha na akala niya ay hindi na niya makikita. Matapos ang lahat ng bagyo, sa wakas ay bumalik si Guwon sa kanyang tabi. Hindi makapaniwala si Do-hee sa kanyang mga mata. Impyerno ba ito? Ngunit anuman ito, mananatili siya sa piling niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Masayang niyakap ni Do-hee si Guwon ng mahigpit. Mula nang siya ay isinilang, ito ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Pagkatapos mabuhay muli, masayang pinasalamatan ni Guwon ang Diyos. Siya ang lumabag sa batas upang buhayin si Guwon. Ngunit iyon ang premyo nang manalo siya sa pustahan kay Guwon. Ang hiling ni Do-hee ay natupad tulad ng ipinangako. Nakumbinsi siya sa pagmamahal ng sangkatauhan. Naniniwala si Guwon na tama siya. Kailangan may kalungkutan para mapahalagahan ang kaligayahan. Kaya ngayon, wala na silang utang sa isa't isa. Patuloy na magsisilbing alagad ni Madam Du si Guwon habang buhay. Ang pagkabuhay niyang muli ay lubos na ikinagulat ng lahat. Binigyan siya ng lahat ng kanilang taos-pusong pagpapala. Sa unang pagkakataon, ipinagdiwang niya ang Pasko kasama ang kanyang asawa. Isang napakasaya at mainit na pakiramdam.
Biglang tinanong ni Do-hee kung anong kontrata ang pinirmahan niya sa kanyang ama. Isinalaysay ni Guwon na iyon ay isang maulan na araw. Isang sunod-sunod na aksidente ang nagpalaki sa bilang ng mga pasyente sa ospital. Nangangahulugan ito na kailangan niyang alalayan ang kanyang buntis na asawa na tumakbo sa gabi. Sa pinakadukha na sandali ng kanyang buhay, ang kanyang panalangin ay umabot kay Guwon. Ang kanyang ama mismo ang pumirma ng kontrata upang iligtas silang dalawa, mag-ina. Kahit na kailangan niyang bayaran ang kanyang buhay, handa siyang gawin iyon. Naantig si Do-hee nang marinig ang katotohanan. Ayaw niya itong sabihin sa kanya dahil natatakot siyang malungkot si Do-hai. Ngunit para kay Do-hai, ang maikling panahong iyon ay napakasaya. Pinahahalagahan ng lahat ang bawat sandali na kasama ang kanilang pamilya. Nakaligtas siya mula sa impyernong ito, maging sa nakaraan o sa kasalukuyan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Si Sukmin ay sinentensyahan ng pinakamataas na parusa ng hukuman. Si Seo-hoon ang naging bagong presidente ng kumpanya. At si Guwon naman ay patuloy sa kanyang trabaho bilang demonyo, pumipirma ng mga kontrata sa mga masasamang tao. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaligayahan at nagsisikap na protektahan ito. Kahit na may mga pagtatalo sa buhay may asawa, higit sa lahat, pinagaling ng pag-ibig ang lahat. Dadating ang pag-ibig sa bawat isa sa iba't ibang paraan. Para kay Guwon, iyon ay si Do-hai. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Sana magkita-kita tayo muli sa susunod na mga proyekto.